Isang umaga, sumakay ang bida na si Eugene sa bus papunta sa paaralan, ngunit dahil puno ang bus, nagkakatulakan ang mga tao. Nakaipit ang mukha ni Eugene sa bintana hanggang sa lumuwag ang bus. Lumipat siya sa likod para umupo at matulog. Pagkagising niya, natagpuan niya ang sarili na nakasandal sa balikat ni Joonsang, isang lalaking kaklase niya. Nang mapagtanto ni Eugene na matagal nang nakalagpas ang bus sa kanilang paaralan, nagpanik siya. Humingi siya ng tulong sa driver na ihinto ang bus, at sabay silang bumaba at sumakay ng taxi papunta sa paaralan. Nagmadaling tumakbo si Eugene dahil huli na siya, ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Joonsang na nakatayo, nakasandal sa isang poste ng tao habang naninigarilyo. Wala nang nagawa si Eugene kundi mag-isang pumasok, ngunit huli na siya kaya pinarusahan siya ng guro. Nagtaka ang kanyang kaibigan kung bakit laging nasa oras si Eugene pero ngayon ay huli na siya. Nang marinig ito, sinabi ni Eugene sa kanyang kaibigan ang dahilan at sa sandaling iyon, dahan-dahang lumapit si Joonsang. Galit na galit ang guro nang makita siyang dumating ng ganito kahuli. Ngunit ipinakilala pa rin niya sa klase ang bagong transfer student, si Joonsang, na pumasok at nagpakilala sa klase. Nagulat si Eugene nang makitang siya ang bagong estudyante. Sa oras ng recess, lumapit ang isang kaklase para makipagkaibigan, ngunit dahil introverted si Joonsang, hindi siya sumagot. Lumapit si Sang-hyuk, iniabot ang kamay niya para makipagkaibigan, at tinanong siya kung anong aktibidad ang gusto niya, pero binaliwala siya ni Joonsang. Nang makita ito, sinabi ni Eugene na hayaan siyang kausapin si Joonsang. Ipinakita ni Eugene kay Joonsang ang mga aktibidad sa paaralan para makapamili siya. Nang makita niya si Sang-hyuk na naghihintay mula sa malayo, nagpa siya siyang pumili ng parehong aktibidad ni Sang-hyuk, ang broadcasting club. Pagkatapos nito, nagtungo silang lahat sa broadcasting room. Ngunit nang mapansin nilang hindi gumagana ang Mickey, nag-isip sila ng paraan para ayusin ito. Nang makita ito ni Joonsang, lumapit siya para tingnan ito at natuklasan na mali ang pagkasaksak ng wire, kaya inayos niya ito. Hinawakan ng isang kaklase ang mic at muling sinubukan, at nagulat siya nang gumana na ito. Hinangaan siya ng lahat ng nasa silid, lalo na ng kaklase na sumubok sa mic. Kinabukasan, pumunta si Joonsang sa isang klase para mag-aral pa. Pagkatapos isulat ng guro ang formula, binura niya ito agad, na ikinagulat ng maraming estudyante dahil hindi pa nila nakokopya ang lahat. Sa sandaling ito, sinabi ng guro sa isang estudyante na pumunta sa harap at isulat muli ang binura niya. Agad na lumapit si Joonsang, kinuha ang chalk at isinulat ito ng tuloy-tuloy, na ikinamangha ng guro at ng mga kaklase niya. Pagkatapos ng klase, balak sanang kausapin ng guro si Joonsang. Ngunit tinawag ni Sang-hyuk ang kanyang ama mula sa malayo. Lumingon siya at tinanong ang kanyang anak kung bakit siya naroon. Sinabi ni Sang-hyuk na walang klase ngayon, kaya gusto niyang sabay na silang umuwi. Nang lumingon ang kanyang ama para hanapin si Joonsang, umalis na ito. Pagdating sa bahay, tinanong ni Joonsang ang kanyang ina tungkol sa kanyang ama, ngunit umiiwas ito at sinabing wala siyang ama. Habang nasa bus, nakita ni Joonsang si Eugene. Tumingin din siya sa kanya, ngunit walang sinabi ang isa sa kanila. Pagbaba sa bus, nakita ni Joonsang na natutulog si Eugene, kaya kinatok niya ang salamin para gisingin siya. Nang mapansin niyang paalis na ang bus, nagpanik siya at humingi ng tulong sa driver para huminto ito. Sa harap ng gate ng paaralan, nakita ni Eugene ang guro na pinaparusahan ang mga estudyanteng huli. Agad na lumapit si Joonsang, kaya hinila siya ni Eugene. At sinabi niyang may paraan siya para hindi sila maparusahan. Pagkatapos, pumunta sila sa isang pader. Ginamit ni Joonsang ang kanyang likod bilang suporta para makatulong kay Eugene na makaakyat. Nang buksan niya ang pinto sa broadcasting room, nakita niya ito na kumakanta sa loob. Napatawa si Joonsang nang makita ito, at nang mapansin ni Eugene na tinitingnan siya nito, nahihiya siyang tinakpan ang sarili gamit ang isang libro. Sa panahon ng volleyball match, maraming babae ang nagpapansin at nag-cheer kay Joonsang. Pagkatapos ng laro, dahil hindi nakipagtulungan si Joonsang sa kanyang mga kakampi, lumapit si Sang-hyuk para tanungin siya. Nang kinulit siya ni Joonsang, nagalit si Sang-hyuk at balak sana siyang saktan, ngunit nanatili siyang kalmado at huminto. Nang gabing iyon, habang nasa bahay Eugene, tumawag ang kanyang ina at pinapunta siya para magdala ng ilang bagay. Pagkatapos niyang maihatid ang mga gamit, pauwi na siya nang guluhin siya ng isang lalaki. Pagkatapos kumain sa malapit na restoran, narinig ni Joonsang ang kanyang sigaw at agad na tumakbo palapit. Nang makita si Eugene, agad niya itong hinila palayo, ngunit hinila siya pabalik ng lalaki at sinuntok sa mukha. Hindi na nakapagpigil si Joonsang at gumanti. Nag-away silang dalawa at pagkatapos ay pumunta silang tatlo sa istasyon ng pulisya. Sinabi ng lalaki na wala siyang kasalanan at siya ang naunang sinuntok, ngunit hindi naniwala ang pulisya dahil lasing ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng pulisya sa kanilang dalawa na tawagin ang kanilang mga kamag-anak. Sinabi ni Eugene na patay na ang kanyang ama at masyadong abala ang kanyang ina para pumunta. Sinabi ni Joonsang na wala ang kanyang ama sa kasalukuyan. Pagkatapos ay pinayagan na silang umuwi. Nag-usap silang dalawa. Tinanong ni Joonsang si Eugene tungkol sa relasyon nila ni Hugh. Nang marinig ito, sinabi ni Eugene na magkakilala na sila mula pa noong bata pa sila. Ang kanilang mga pamilya ay parang iisa. Ang kanyang ama at ang ama nito ay matalik na magkaibigan. Bago siya umalis, tinanong ni Eugene si Joonsang kung bakit siya lumipat ng paaralan. Sinabi niya na pumunta siya doon para hanapin ang isang tao. Nagtaka siya kung sino ito, ngunit sinabi ni Joonsang na hindi sila sapat na malapit para sabihin kay Eugene kung sino iyon. Pagkatapos, itinapon niya ang isang bag ng gamot at pinayuhan si Joonsang na gamitin ito kung hindi ay magkakapilat siya at pagkatapos ay umalis. Kinabukasan, pagdating niya sa klase, nakita ng kaibigan niyang may gusto sa kanya na maisugat sa mukha si Joonsang at lumapit para magtanong, ngunit binaliwala siya ni Joonsang.
Nang mapansin ng kaibigan ni Eugene ang kakaiba nitong kilos, lumapit ito at tinanong kung magkasama silang dalawa. Agad na sinabi ni Eugene sa kanyang kaibigan na bumalik sa kanyang upuan. Pagkatapos ng klase, sabay silang sumakay sa bus. Habang naglalakbay, pinayuhan ni Eugene si Jeonsang na subukang makisama sa kanyang mga kaklase. Pagkatapos ng ilang sandali, tinanong niya kung sino ang hinahanap niya rito. Hindi na naglihim pa si Jeonsang at sinabi na ang kanyang ama. Tinanong siya ni Eugene kung ano ang gagawin niya kapag nahanap niya ito. Ngunit hindi alam ni Jeonsang kung ano ang gagawin niya. Pagdating sa bahay, nakita ni Eugene si Sang-hyuk na naghihintay. Iniabot niya sa kanya ang kanyang bag pagkaraan ng ilang sandali. Lumapit ang ama ni Sang-hyuk. Pumunta siya doon dahil anibersaryo ng kamatayan ng ama ni Eugene. Pumasok siya sa silid at nakita ang kanyang kapatid na babae na tumitingin album. Sa loob ay isang lumang litrato ng 3 tao. Pagdating niya sa klase kinabukasan, galit na tinawag ng guro sina Eugene at Jeonsang sa harapan. Ang dahilan ay dahil sa hindi nila pagpasok sa klase kahapon kaya pinarusahan sila ng guro na maglinis ng bakuran ng paaralan sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos nito, pumunta si Jeonsang para makipagkita sa ama ni Sang-hyuk. Gusto siyang makita ng ama ni Sang-hyuk dahil napansin nito ang kanyang talento. Kaya, iminungkahi niya na pagkatapos ng klase, pumunta si Jeonsang doon para mag-aral dahil makabubuti ito sa kanyang kinabukasan. Nang marinig ito, agad na pumayag si Jeonsang. Isang araw pagkatapos ng klase, sinundan ni Sang-hyuk si Jeonsang. Sa isang silid, nakita niya ang kanyang ama at si Jeonsang na masayang nag-uusap at magkasamang nagsosolve ng mga problema sa math. Kinabukasan, nakipagkita si Sang-hyuk kay Jeonsang para tanungin kung bakit siya pumunta sa kanyang ama. Samantala, pumasok si Eugene sa broadcasting room at nang makarinig siya ng ingay, lumapit siya at sumilip sa loob sa pamamagitan ng pinto. Tinanong ni Sang-hyuk si Jeonsang kung bakit niya laging nilalapitan ang mga taong malapit sa kanya. Kinabukasan, nakita ni Sang-hyuk si Jeonsang at tinanong kung nilalapitan niya si Eugene para hamunin siya. Inamin ito ni Jeonsang, kaya nagalit si Sang-hyuk at balak sanang bigyan siya ng leksyon. Mula sa labas, sumigaw si Eugene na huminto sila. Lumapit siya at tinanong si Jeonsang kung totoo ang mga sinabi niya kanina. Nang hindi ito nagsalita, sinampal ni Eugene si Jeonsang at galit na umalis. Kinabukasan, nag-organisa ang lahat sa broadcasting group ng isang lakad. Nang mapansin ni Eugene na wala pa si Jeonsang, nalungkot ang kanyang mukha. Napansin ito ni Sang-hyuk, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nang handa na ang lahat na sumakay sa tren, dumating si Jeonsang. Tuwang-tuwa ang lahat at isinisigaw ang kanyang pangalan. Nang makita niya si Jeonsang, nawala ang lungkot sa kanyang mukha. Pagdating nila sa destinasyon, madilim na ang kalangitan. Nagliyab sila at umupo sa paligid para maglaro. Masaya ang lahat. Habang naglalakad si Eugene, lumapit si Jeonsang at gusto sana siyang kausapin na isang pagkakamali lamang ang nangyari noon, ngunit ayaw makinig ni Eugene. Gayunpaman, gusto pa rin siyang kausapin ni Jeonsang. Ngunit hindi na makayanan ni Eugene ang sitwasyon at tumakbo palayo. Samantala, nag-aalala ang lahat dahil hindi nila makita sina Eugene at Jeonsang. Nag-alala sila nang makita nilang bumalik na si Jeonsang. Agad na tinanong ni Sang-hyuk si Jeonsang kung nasaan si Eugene. Samantala, nang tumakbo si Eugene, napagtanto niyang naligaw siya. Habang naglalakad siya sa paligid ng mga puno, nag-aalala siya at tinatawag ang pangalan ng kanyang mga kaibigan. Dahil madilim, nadapa siya. Walang magawa si Eugene kundi umiyak, ngunit sa kabutihang palad, nakita siya ni Jeonsang. Tumakbo siya palapit at masayang niyakap ni Eugene si Jeonsang. Sa daan pabalik, ipinaliwanag niya kay Eugene ang tungkol sa nangyari. Pagkatapos marinig ito, nagkabati sila at bumalik sa pagiging magkaibigan tulad ng dati. Pagbalik nila, hindi nasiyahan si Sang-hyuk nang makita niyang magkahawak ang kanilang mga kamay. Sinabi ng isang kaklase kay Eugene kung gaano nag-alala si Sang-hyuk nang mawala siya. Nang marinig ito, lumapit si Eugene para humingi ng tawad, ngunit walang sinabi si Sang-hyuk at tumalikod. Pagbalik nila sa lungsod, nagbalak ang lahat na kumain sa isang lugar. Gayunpaman, nagpaalam si Sang-hyuk para umuwi muna. Nang makita ni Eugene na hindi maganda ang kanyang mukha, sinabi niyang sasamahan niya itong umuwi. Sa daan, tinanong niya kung bakit hindi ito masaya. Nang mapansin niyang hindi pa rin niya alam ang dahilan, sinabi niya ang lahat. Sinabi niya na tanga siya para maniwala kay Jeonsang kahit na nakita na niya ang tunay nitong pagkatao. Pagkatapos magsalita, umalis si Sang-hyuk. Pagdating niya sa bahay, tinanong siya ng kanyang ina kung bakit siya umuwi ng maaga. Ngunit hindi sumagot si Jeonsang at dumiretso sa kanyang silid. Nag-alala ang kanyang ina habang pinagmamasdan siya. Sinabi ng ama na hayaan muna siyang mag-isa. Pagpasok niya sa silid, nagsimulang bumagsak ang taglamig. Nagsimulang umulan ng niebe na tumatakip sa buong kalangitan. Naglalakad si Eugene nang hindi sinasadyang makasalubong si Jeonsang. Nag-usap silang dalawa habang naglalakad at pagkatapos ay magkasama silang gumawa ng snowman sa isang bukas na espasyo. Pagdating ng gabi, inihatid niya ito pa uwi. Nang makarating sila sa harap ng bahay, inanyayahan ni Eugene si Jeonsang na pumasok para kumain. Habang naghihintay na magluto si Eugene, sinamahan ni Jeonsang ang kapatid niya na babae na tingnan ang isang album. Nang makita niya ang litrato ng 3 tao, may napagtanto siya. Kinuha niya sa kanyang bulsa ang isang eksaktong kaparehong larawan, ngunit sunog ito at 2 na lang ang natira sa larawan. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang kapatid na babae sa sala at hindi niya makita si Jeonsang, kaya tumakbo siya para sabihin sa kanyang ate. Sa sandaling iyon, tumakbo siya sa ama ni Sang-hyuk at nagtanong tungkol sa babae sa larawan na nakahawak sa kamay ng ama ni Eugene. Nalaman niyang ang babae sa larawan ay ang kasintahan ng ama ni Eugene.
Eugene. Ngunit sa hindi malamang dahilan, pinakasalan niya ang ina ni Eugene sa kasalukuyan. Nang malaman ito ng babae, umalis siya sa lugar na ito. Naguluhan ang isip ni Joon-sang. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang ina at sinabi na sasama siya sa kanya sa Amerika. Kinabukasan, naghanda si Eugene para makipagkita kay Joon-sang. Pumunta siya sa kanilang tagpuan, ngunit naghintay siya ng matagal, ngunit hindi pa rin ito dumating dahil nasa airport na siya kasama ang kanyang ina. Habang nasa daan, dahil gusto niyang makita si Eugene para magpaalam, sinabi niya sa driver na huminto at tumakbo siya palayo. Habang tumatawid sa kalsada, hindi niya napansin ang isang sasakyan na paparating at sa huli ay nagkaroon ng aksidente. Sa oras na ito, naghintay si Eugene hanggang hating gabi, ngunit hindi pa rin dumating si Joon-sang, kaya nalulungkot siyang sumakay ng bus pa uwi. Dumaan ang bus sa pinangyarihan ng aksidente, ngunit walang kaalam-alam si Eugene na nangyari kay Joon-sang. Pagdating niya sa klase kinabukasan, nakita niyang malungkot ang kanyang mga kaklase. Nang malaman niyang namatay si Joon-sang dahil sa aksidente, hindi niya napigilan ang kanyang luha at tumakbo siya palabas. Nakita ni Sang-hyuk na hindi siya ayos, kaya hinabol niya ito para pigilan, ngunit determinado pa rin si Eugene na hanapin si Joon-sang. Pagkatapos ng ilang sandali ng pangkumbinsi, tinanggap niya ang katotohanan, lumuhod at umiyak. Nababalot sa kalungkutan ang buong paligid. Sa klase, may nakalagay na bulaklak sa upuan ni Joon-sang bilang pag-alaala sa kanya. Pagkaraan ng ilang panahon, pagkatapos niyang magtapos, nagtatrabaho si Eugene sa isang maliit na kumpanya ng interior design sa Chuncheon at malapit na silang ikasal ni Sang-hyuk. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Sang-hyuk sa isang tindahan ng alahas at bumili ng singsing. Habang nagdi-dinner silang dalawa, sinabi ni Sang-hyuk kay Eugene na iabot ang kamay niya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinuot ang singsing sa kanyang kamay sa isang romantikong sandali. Pagkatapos, nagkwentuhan silang dalawa tungkol sa kanilang pagkabata. Masayang-masaya ang dalawa sa sandaling ito. Pagkatapos, inihatid ni Sang-hyuk si Eugene pauwi. Nang akmang bababa na siya, pinigilan siya nito at sinabing araw ng kanilang engagement ngayon. Pagkatapos ay nagkunwari siyang hinahanap ang regalo niya sa kanyang kamay. Nagulat siya nang ilapit ni Sang-hyuk ang mukha nito para halikan siya. Ngunit nahuli siya nito. Nang mabigo ang kanyang plano, tumawa si Eugene. Kinabukasan, habang papunta sa kliyente, aksidenteng nakita niya ang isang taong may mukhang eksaktong katulad ni Son-sang kaya hindi niya maalis ang kanyang mga mata dito. Sa isang saglit, nawala ang anino ng taong iyon. Pagkatapos ayusin ang kanyang buhok sa gabi, nagsimulang umulan ng gyebe habang naglalakad siya. Tumingin si Eugene sa harapan at nakita ang isang taong may mukhang kamukha ni Son-sang sa harap niya. Sobrang gulat niya na nahulog ang kanyang telepono. At agad niya itong hinabol habang malapit na ang kanilang engagement party. Nag-alala si Sang-hyuk dahil wala pa siya. Kinuha ni Cherin ang kanyang telepono at tinawagan siya, ngunit walang sumasagot. Sa pag-aakalang may nangyari kay Eugene, sinabi ni Sang-hyuk sa kanyang mga kamag-anak na tatawag siya ng pulis. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumapit si Eugene na tuliro ang mukha. Lumapit ang kanyang ina at pinagalitan siya kung bakit ngayon lang siya dumating. Galit na galit namang umalis ang ina ni Sang-hyuk. Tinanong siya ni Sang-hyuk kung anong nangyari. Ngunit bago siya makasagot, bigla siyang nawala ng malay na ikinagulat ng lahat. Pagkagising niya, pilit siyang tinanong ng kanyang ina, ngunit hindi pa rin siya sumagot. Pagkatapos, pumunta si Eugene para humingi ng tawad sa ina ni Sang-hyuk. Gayunpaman, kahit tawagin niya ito, hindi pa rin niya binuksan ang pinto. Sinabi ng ama ni Sang-hyuk na huwag siyang mag-alala sa kanyang ina. Kung gagawin niya iyon, mas mahihirapan si Eugene. Paglabas, sinabi ni Sang-hyuk sa kanya na huwag itong mag-alala dahil kahit walang engagement party, hindi magbabago ang kanilang nararamdaman para sa isa't iisa. Pagkatapos magsala, balak sana niyang kunin ang kotse para ihatid si Eugene pauwi, ngunit pinigilan siya nito. Pinayuhan niya si Sang-hyuk na pumasok sa loob para kausapin ang kanyang ina dahil sa kanya, kaya nag-aalala ang kanyang ina. Pagkaraan ng ilang araw, para mapasaya si Eugene, lihim siyang dinala ni Sang-hyuk sa isang bukas na lugar. Naghihintay doon si Cherin na nakatutok ang kamera sa kanilang dalawa. Pagkatapos, nagsalita ang isang kaibigan sa mic at sinabi ang mga salita para sa engagement party. Agad na kinuha ni Sang-hyuk ang kahon na may dalawang singsing. Sinuot ang isa kay Eugene at sinuot ang isa sa kanyang kamay. Pag-uwi nila, binati sila ng kanilang mga kaibigan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit si Cherin at binuksan ang pinto para sa isang lalaki. Pagpasok ng lalaki, nagulat ang lahat sa silid dahil eksaktong kamukha niya si Son-sang. Ipinakilala ni Cherin na ang kanyang pangalan ay Min Sang-hyuk. Pagkatapos ng pagpapakilala, magalang siyang bumati sa lahat. Pagkatapos ay sinabi niya sa kaibigan na nasa ibaba ang kanyang kotse, kaya unahan na niya itong bumaba. Sinabi ni Cherin kina Sang-hyuk at Eugene na kung magpapakasal sila, pumunta sila sa kanyang bautike. Na siya mismo ang gagawa ng damit para sa kanilang dalawa. Pagkatapos magsalita, mabilis siyang umalis. Kinabukasan, pumunta si Eugene sa isang kliyente para pag-usapan ang isang disenyo at nagulat siya nang makita na si Sang-hyuk pa ito. Habang nakatuon si Sang-hyuk sa pagtingin sa disenyo, tiningnan ni Eugene ang kanyang mukha at naalaala ang kanilang mga nakaraan, kaya hindi niya napigilan ang kanyang luha at umalis na ikinabigla ni Sang-hyuk. Pagkatapos, pumunta siya para kausapin si Cherin para malaman kung saan sila nagkakilala at para matiyak na si Min-hyung ay ipinanganak sa France at hindi si Joon-sang. Nang marinig ito,
sinabi ni Chaerin na walang kinalaman ang kanyang boyfriend kay Joon-sang at wala siyang alam sa mga nangyari sa kanya. Nakita ni Chaerin ang kakaibang mukha ni Eugene kaya nanong niya ito. Dali-dali siyang nagpunas ng luha at nagpaalam na aalis. Habang naglalakad, nagulat siya nang makita si Sang-hyuk na naghihintay at pumasok sila sa isang coffee shop para mag-usap. Nang makita na hindi maganda ang kulay ng mukha ni Eugene, tinanong siya ni Sang-hyuk, ngunit sinabi niya na wala lang. Habang nagtatrabaho, lumapit ang kanyang kasamahan at sinabi kay Eugene ang tungkol sa kontrata sa kumpanya ni Min-hyung. Nang magbigay siya ng talumpati, ang kanyang mga salita ay nakaakit sa lahat at walang sinan ang nag-alis ng tingin sa kanya habang kausap si Min-hyung. Upang makakuha ng magandang impresyon, inimbitahan niya si Eugene na kumain, ngunit biglang tumayo si Eugene at nagpaalam na aalis. Nagtaka si Min-hyung at hindi alam kung ano ang kanyang ginawa sa kanya. Isang araw habang nasa opisina, biglang may tumawag kay Eugene at agad niya itong sinagot. Sabi ng kanyang kasamahan, mayroon siyang mahalagang lakad kaya hindi siya makakapunta sa lugar ng survey at hiniling na si Eugene ang pumalit. Paglabas niya, may dumating na kotse para sunduin siya at hindi niya inaasahan na si Min-hyung pala ang lumabas. Sinabi ni Min-hyung kay Eugene na sumakay na siya at sumama sa kanya. Pagdating sa lugar, maingat niyang kinuhanan ng litrato ang paligid dahil sa sobrang lamig, patuloy na hinihingahan ni Eugene ang kanyang mga kamay upang mainitan. Nang makita ito, ipinatong ni Min-hyung ang kanyang jacket sa balikat ni Eugene. Lumingon si Eugene at nakita si Min-hyung kaya kukunin sana niya ito, ngunit sinabi ni Min-hyung na huwag na at isuot na lang niya. Habang naglalakad sila, pinalo ni Min-hyung ang sanga ng puno kaya bumagsak ang niebe. Si Eugene, na nasad niya, ay biglang naalala ang eksenang iyon. Habang magkasama silang naglalakad, eksaktong ginawa ni Joon-sang ang ganoong bagay at itinutok ni Eugene ang kanyang kamera kay Sang-hyuk. Biglang lumingon si Sang-hyuk at agad na inilipat ni Eugene ang lens sa ibang direksyon. Nag-umpisa ng gumabi at lumalamig na ang panahon. Pumasok silang dalawa sa isang bahay at gumamit ng fireplace para magpainit. Nakatitig si Eugene sa mukha ni Min-hyung at tinanong siya kung saan siya nag-high school. Sinabi ni Min-hyung na nag-aral siya sa France. Marami pa siyang ibang tanong na hindi masagot ni Min-hyung. Pagkatapos, sinabi ni Eugene kay Min-hyung na tanggalin ang kanyang salamin. Nang makita siyang nag-aatubili, lumapit si Eugene at kukunin sana ito. Ngunit bigla niyang napansin na siya ay medyo sumobra, kaya humingi siya ng paumanhin. Nagtaka si Min-hyung kung ano ang nangyari dahil kakaiba ang pag-ugali ni Eugene tuwing magkikita sila. Sasabihin na sana ni Eugene ang tungkol dito nang biglang may kumatok sa labas. Naglakad si Min-hyung para buksan ang pinto at biglang yumakap si Chaerin sa kanya. Nagulat siya nang makita si Eugene na nandoon din pagkatapos nilang mag-usap sandali. Umalis silang tatlo. Naalala ni Eugene ang jacket na suot niya, kaya agad siyang bumalik para ibalik ito kay Min-hyung. Habang nagmamaneho, masayang-masaya si Chaerin dahil nagtatrabaho si Eugene kay Min-hyung at humingi siya ng tulong kay Eugene na bantayan si Min-hyung para sa kanya. Pagdating sa bahay, nakita ni Sang-hyuk si Eugene at niyaya niya itong lumabas kinabukasan. Matagal na kasi silang hindi nakakapag-date. Nang makita siyang tahimik, hinawakan ni Sang-hyuk ang daliri ni Eugene bilang tanda ng kanyang pagsang-ayon. Kinaumagahan, pumunta si Sang-hyuk sa meeting place at hinintay si Eugene. Lumapit si Eugene at humingi ng paumanhin dahil na-late siya dahil sa ilang trabaho. Ngunit sinabi ni Sang-hyuk na ayos lang. Napansin niya na mayroong sinehan sa malapit kaya bihinila niya si Sang-hyuk papunta doon. Ngunit sinabi ni Sang-hyuk na sold out na ang mga tiket. Nang marinig iyon, nagmungkahi si Eugene na pumunta sila sa ibang lugar. Pagkatapos nito, pumasok silang dalawa sa isang restaurant. Nakilala ng tiyuhin ni Min-hyung na nagtatrabaho sa parehong kumpanya si Eugene kaya lumapit siya kasama ang kanyang mga kasamahan upang batiin siya. Masaya ring bumati si Eugene sa kanila. Kinabukasan, nakipagkita si Chaerin kay Sang-hyuk upang pag-usapan ang tungkol sa mga costume. Noong gabing iyon, nakipagkita si Sang-hyuk kay Eugene sa isang restaurant. Habang pumipili ng pagkain, narinig nila ang boses ni Chaerin kaya lumingon sila at nakita siya nakasama ang kanyang kasintahan. Sinabi ni Chaerin kay Sang-hyuk na pumunta si Eugene sa lugar ng survey kasama ang kanyang kasintahan kahapon. Nagulat si Sang-hyuk nang marinig ito habang kinakabahan naman si Eugene. Ang apat ay magkasamang kumain at masayang nag-usap. Sinabi ni Sang-hyuk kay Sang-hyuk na kung mayroong anumang pagkakamali si Eugene sa trabaho, tulungan siyang ituro ito. Sa pag-alis nila, sinabi ni Chaerin sa dalawa na muling magkain silang magkakasama sa susunod. Pagkatapos nito, nagkamayan sila at umalis. Sa daan, naramdaman ni Eugene na kakaiba si Sang-hyuk kaya tinanong niya ito kung galit ba siya sa kanya. Lumingon si Sang-hyuk at inamin na galit siya dahil tinago ni Eugene ang katotohanan na nagtatrabaho siya kasama ng ibang lalaki. Sinabi niya na sa simula pa lang ay balak na niyang sabihin sa kanya. Ngunit kung galit pa rin si Sang-hyuk, magbibitiw na lang siya para hindi na niya makita si Min-hyung. Ngunit ayaw ni Sang-hyuk na gawin niya iyon. Hindi sulit na abandonahin ang lahat ng kanyang pagsisikap dahil lang sa isang tao. Kinaumagahan, pumunta si Chaerin sa fashion store ni Chaerin. Nang malaman niyang nahihirapan siya sa kahanap ng trabaho, inalok niya siyang magtrabaho para sa kanya. Masayang sumang-ayon si Chaerin. Noong gabing iyon, nang malaman ni Eugene na nakahanap na siya ng trabaho, tuwang-tuwa siya. Sinabi pa ni Chaerin na ililibre niya ang lahat kapag nakatanggap na siya ng sweldo. Habang nagsasali ng alak para kay Eugene, agad na pinigilan ni Sang-hyuk si Chaerin dahil hindi marunong uminom si Eugene. Sinabi ni Chaerin na alam niya iyon, kaya pagkatapos magsalin, sinabi niya na siya na lang ang iinom para kay Eugene at ininom ang baso ng alak sa isang iglap. Sa pag-uwi, kusa si Sang-hyuk na inabot ang kanyang kamay upang hawakan ang kamay ni Eugene. Isang araw, habang nanonood ng TV, niyaya ni Chaerin si Eugene na mag-outing sila bang araw. Ngunit nang malaman niyang magkakaroon siya ng meeting
at wala siyang isusuot. Kaya pagdating niya sa trabaho, sinabi ni Cherin kay Cherin na umupa ng damit para sa kanya at ibawas na lang sa kanyang sweldo. Nang malaman ni Cherin na inuupahan niya iyon para isuot ni Eugene, sinabi ni Cherin na maghintay siya sandali at kumuha siya ng isang kasuotan. Dapat dalhin niya ito para kay Eugene at sabihin na binili niya iyon. Ginawa ni Cherin ito dahil alam niyang sasama si Eugene sa kanyang kasintahan. Ayaw niyang maliitin si Eugene. Pagdating ng araw ng pulong, pumunta si Cherin sa kwarto ni Eugene at inilabas ang damit upang sorpresahin siya. Nahiya si Eugene dahil iyon ang unang pagkakataon na nakasuot siya ng ganoon. Nang makita niyang hindi bagay ang sapatos na balak niyang isuot sa kanyang outfit, kinuha ni Cherin ang bagong sapatos na hindi pa niya nagagamit at ibinigay kay Eugene. Nang dumating sila sa lugar, dahil sa unang beses niyang magsuot ng mataas na takong, nadula si Eugene. Gayunpaman, mabilis siyang tumayo at nagpatuloy sa paglalakad. Sa sandaling iyon, lumapit si Cherin kay Min Hyung suot ang parehong damit ni Eugene. Kaya nang makita niya si Cherin, naramdaman niya na pamilyar siya. Lumapit si Cherin at sinabi kay Min Hyung na kailangan na niyang ulis dahil mayroon siyang mahalagang lakad. Nang marinig iyon, sinamahan siya ni Min Hyung palabas. Bago siya umalis, tinanong niya si Min Hyung kung sinabi ba ni Eugene na kamukha niya ang isang tao. Nagtaka si Min Hyung kung bakit niya nasabi iyon. Ipinaliwanag ni Cherin na ang unang pag-ibig ni Eugene ay kamukhang-kamukha niya. Medyo nagulat si Min Hyung nang marinig iyon. Sinabi pa ni Cherin na walang lalaki ang hindi nadadaya sa babaeng iyon. Pagkatapos, pinayuhan niya si Min Hyung na mag-ingat. Pagdating niya sa bahay, patuloy niyang iniisip ang mga sinabi ni Cherin. Pagkat ng trabaho, pumunta si Eugene at ang kanyang mga kasamahan sa isang bar upang uminom. Hindi sinasadyang nakita ng tiyuhin na kasama ni Min Hyung si Eugene kaya lumapit siya upang batiin ito. Pagkatapos nito, magkasama silang umupo, uminom at nag-usap. Ang ilan sa kanila ay nalasing kaya umalis sila. Nang si Eugene at Min Hyung na lang ang natira, sinabi ni Eugene na ang mukha ni Min Hyung ay kamukha ng kanyang unang pag-ibig. Nang makita na lasing na si Eugene, dinala siya ni Min Hyung pauwi. Ngunit dahil hindi niya alam kung saan ang bahay ni Eugene, dinala niya ito sa kanyang bahay. Nang makita ni Eugene na inalis ni Min Hyung ang kanyang salamin, naalala niya ang mukha ni Joon Sang. Niyakap niya ito at umiyak ng humihikbi. Sigurado si Eugene na si Min Hyung ay si Joon Sang. Tinanong niya kung naaalala pa siya nito. Umiling si Min Hyung at pinunasan ang mga luha sa mukha ni Eugene. Nang malapit na silang maghalikan, bigla siyang huminto. Naalala ni Min Hyung ang mga sinabi ni Cherin. Naisip niya na niloloko lang siya ni Eugene tulad ng ibang lalaki at naagkukunwari niyang lasing para dalhin siya ni Min Hyung sa bahay niya kasama na ang kwento tungkol sa kanyang unang pag-ibig ay hindi totoo. Nang marinig ni Eugene ang mga salitang ito, nagalit siya, tumayo at kinuha ang kanyang bag ngunit hinawakan ni Min Hyung ang kamay niya upang kumpirmahin. Sinampal ni Eugene ang kanyang mukha at umalis. Sa daan, tumakbo siya habang umiiyak at si Min Hyung ay nakaupo at nag-iisip tungkol sa nangyari. Kinabukasan, pagkatapos ng pulong, habang naglalakad si Eugene sa tabi niya, sinabi ni Min Hyung na mag-usap muna sila sandali. Nang sila na lang dalawa, humingi ng paumanhin si Eugene dahil sa pagkalasing niya kahapon at sa pagkamali niya kay Min Hyung bilang isang kakilala. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Min Hyung dahil nakita niya na hindi ganoon kalasing si Eugene para magkamali ng tao. Nagalit si Eugene nang isipin ni Min Hyung na niloloko niya ito at sinabi niya na hindi siya ganoong klase ng tao. Sinabi niya na engaged na siya kaya hindi niya gagawin iyon at pagkatapos niyang sabihin iyon, mabilis siyang umalis. Isang araw, bumili si Min Hyung kasama si Eugene at nalungkot siya nang banggitin niya ang katotohanan na madalas na nakikita ni Eugene si Min Hyung. Nang makita siyang nag-aalala, sinabi ni Eugene na ang relasyon nila ay pangtrabaho lamang at pagkatapos, hindi na sila magkikita. Pagkatapos, inihatid siya ni Min Hyung pauwi. Bago bumaba ng kotse, nagtaka si Eugene nang makita si Min Hyung na nakatitig sa kanya, kaya tinanong niya ito. Sinabi ni Min Hyung na maghihiwalay sila ng ilang sandali, kaya nais niyang maalala ang mukha nito. Pagkasabi niyan, niyakap ni Min Hyung si Eugene. Bigla namang humingi ng paumanhin si Eugene. Nagtaka si Min Hyung kung bakit siya humihingi ng paumanhin, at sinabi ni Eugene na para ito sa lahat ng nangyari. Kinaumagahan, dahil gusto niyang suriin ang progreso, dinala ni Eugene at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang mga bagahe upang manatili doon. Lumapit ang tiyuhin at sinabi sa kanilang dalawa na ilagay ang kanilang mga bagahe at magkasamang uminom ng kape. Tumanggi si Eugene at sinabing mayroon siyang kailangang gawin, ngunit sa totoo lang, iniiwasan niya si Min Hyung. Pagdating ng gabi, magkasamang kumain ang lahat. Nalaman ni Min Hyung na hindi marunong uminom si Eugene. Kaya nang ihatid niya ang tiyuhin sa kanyang tirahan, palihim siyang sumunod sa likuran. Sa daan pabalik ni Eugene, lumapit si Min Hyung. Humingi siya ng paumanhin dahil sa kanyang pagkakamali, ngunit sinabi ni Eugene na ayos lang dahil nakalimutan na niya iyon. Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Cherin. Nang makita ito, nagpaalam si Eugene at umalis muna. Kinaumagahan, pumunta si Cherin sa kwarto ni Eugene, kinuha ang isang notebook at sinabi na nahanap niya ito sa kwarto ni Min Hyung. Humingi ng paumanhin si Eugene, sinabi ang lahat at iginiit na walang nangyari sa kanilang dalawa. Naniwala si Cherin sa mga sinabi ni Eugene dahil alam niya na hindi ganoong klaseng tao si Min Hyung. Pagkatapos, hiniling niya kay Eugene na iwasan si Min Hyung, ngunit pagdating ng gabi, nakipagkita si Cherin kay Min Hyung. Nagkunwari siya na bagong alam lang niya ang tungkol sa paghatid ni Min Hyung kay Eugene pauwi, at sinabi rin na nakipagkita siya kay Eugene. Sinabi ni Eugene na mag-ingat siya at huwag maniwala sa isang lalaking nag-ingganyo sa isang babaeng may fiant na. Nagulat si Min Hyung sa sinabi ni Cherin, kaya agad siyang pumunta upang kausapin si Eugene. Tinanong niya kung gusto ba siya ni Eugene, ngunit nanahimik lang si Eugene. Sinabi ni Min Hyung na hindi siya magkakagusto sa ganoong uri ng babae. Kinaumagahan,
pumunta si Min Hyung sa fashion store ni Cherin. Tinanong niya ang staff at nalaman niyang nasa ikalawang palapag si Cherin. Habang umaakyat siya, narinig niya ang usapan ni Cherin at Cherin tungkol kay Joon-sang. Sinadya ni Min Hyung na iwasan si Cherin, hinintay siyang umalis at saka siya pumasok upang tanungin si Cherin tungkol kay Joon-sang. Nagulat siya nang marinig na mayroong taong kampanya at siya pa ang kasintahan ni Eugene. Agad na umalis si Min Hyung sakay ng kanyang kotse. Kinaumagahan, habang nasa construction site, nakita niya ang tarot card ni Eugene na nahulog kaya agad niya ipinulot. Lumingon si Eugene upang magpasalamat at bigla niyang nakita ang isang bakal na bumabagsak patungo kay Min Hyung. Agad siyang tumakbo at tinulak si Min Hyung. Dinala ni Min Hyung at ng kanyang mga kasamahan si Eugene sa emergency room. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatanggap si Min Hyung ng tawag sa telepono at agad na pumunta. Nang makita siya, sinabi agad ni Min Hyung ang dahilan. Nang marinig ito, nagalit si Min Hyung, hinawakan ang damit ni Min Hyung at binalaan siya. Dahil hindi malubha ang kanyang sugat, inilipat si Eugene sa isang silid upang magpagaling. Nakita ni Cherin na malungkot si Min Hyung kaya tinanong niya ito. Ngunit hindi siya sumagot at umalis, kaya sinundan siya ni Cherin. Nagtungo silang dalawa sa silid kung saan nakahiga si Eugene. Dahil sa pagiging masama niya, sinabi niya kay Min Hyung na magpapadala siya ng isang tao upang alagaan si Eugene. Agad namang sinabi ni Min Hyung na hindi niya kailangan iyon. Magkatinginan sila na nagpatigil sa oras. Sinubukan ni Cherin na pagaanin ang tensyon sa pamamagitan ng paghila kay Min Hyung palayo. Pagdating sa kwarto, tinanong ni Min Hyung si Cherin kung bakit siya nagsinungaling sa kanya at nabi niya ang narinig niya noon. Umiyak siya at humingi ng paumanhin dahil noong nasa paaralan pa sila, inagaw ni Eugene si Joon-sang. Kaya ngayon na magkasama sila sa trabaho, ayaw niyang mangyari ulit iyon. Sa sandaling ito, sinabi ni Min Hyung na maghiwalay muna silang dalawa at hindi makapagsalita si Cherin. Kinaumagahan, dahil wala namang seryosong nangyari, umalis si Eugene sa ospital at tumawag sa kanyang kasamahan upang magtanong tungkol sa construction. Habang tinitingnan niya ang kanyang notebook, hindi sinasadyang nakita ang larawan nilang magkasama ni Joon-sang. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Min Hyung na may dalang bulaklak upang batiin si Eugene sa kanyang pag-alis sa ospital. Humingi siya ng paumanhin dahil sa maling pag-iisip niya kay Eugene at hindi niya alam na nagkaroon siya ng isang kasintahan na kamukha niya. Inakala niya na isang gawa-gawang kwento lang iyon upang akitin siya. Pagkatapos, lumingon si Min Hyung at tinanong si Eugene kung totoo bang kamukhang-kamukha niya si Joon-sang. Tumango siya at inamin ito. Patuloy na nagtanong si Min Hyung kung mapapatawad ba siya ni Eugene. Sinabi niya na ang hindi pagkakaunawaan ay hindi nangangailangan ng pagpapatawad. Pagkatapos marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni Min Hyung at ngumiti siya. Isang araw, pumunta si Cherin kay Min Hyung at sinabi na dapat na silang magpakasal. Nang makita na kakaiba ang kanyang pag-ugali, sinabi ni Min Hyung na abala siya at umalis. Hinila ni Cherin ang kanyang braso at sinabi ang kasalukuyang sitwasyon na gusto siyang hiwalayan ni Min Hyung dahil kay Eugene. Nagulat si Min Hyung nang marinig iyon kaya pag-uwi niya, sinabi niya sa kanyang mga magulang na gusto niyang pakasalan si Eugene. Ang kanyang ina ay tumutol dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya napapatawad ang pagkalate ni Eugene noong araw na iyon. Lumuhod si Min Hyung upang magmakaawa, ngunit hindi pa rin sumang-ayon ang kanyang ina at tumayo at umalis. Tinanong siya ng kanyang ama kung bakit napakadesidido niyang pakasalan si Eugene. Sumagot si Min Hyung na ayaw niya siyang mawala. Habang naglalakad at nag-uusap sina Eugene at Min Hyung, tumakbo ang isang kasamahan upang ipaalam na nahimatay ang kanyang ina. Nagpanik si Eugene at agad na tumakbo palayo. Nang makita na hindi maganda ang kanyang kalagayan, nag-alok si Min Hyung na ihatid siya. Pagdating niya sa bahay, agad na pumasok si Eugene upang tingnan ang sitwasyon. Lumapit ang kanyang nakababatang kapatid na babae at sinabi na mas maayos na ang kanilang ina ngayon. Sa sandaling iyon, pumasok si Min Hyung na ikinagulat ng kanyang kapatid na babae. Agad na ipinaliwanag ni Eugene na hindi siya si Joon-sang. Lumabas ang kanyang ina at nang makita ang estranghero, tinanong niya ito. Mabilis na ipinaliwanag ni Eugene sa kanyang ina na siya ang manager ng ski resort kung saan siya nagtatrabaho at siya rin ang naghatid sa kanya pauwi. Habang nasa loob si Eugene at kausap ang kanyang ina, si Min Hyung at ang kanyang nakababatang kapatid na babae na lang ang naiwan sa labas. Dahil gusto niyang malaman kung saan pumunta ang taong kamukha niya, tinanong niya ang kanyang kapatid na babae. Pagkatapos, habang nagmamaneho pa uwi, nagmungkahi si Min Hyung na magpahinga sila ngayong araw at dadalhin niya si Eugene sa isang lugar. Nagmaneho siya patungo sa isang lawa. Nang makita ni Eugene ang pamilya na tanawin sa harap niya, ayaw niyang maalala ang malungkot na alaala, kaya nagmungkahi siya na pumunta sa ibang lugar. Ngunit sinabi ni Min Hyung na dahil nandoon na sila, maglakad-lakad na lang muna sila. Habang naglalakad, biglang huminto si Eugene. Inakala ni Min Hyung na nilalamig siya, kaya tumakbo siya upang kumuha ng jacket. Pagkatapos nito, may dumaang magkasintahan na nagbibisikleta na nagpaalala kay Eugene sa sandaling kasama niya si Joon-sang. Nagpabigla ito sa kanya, kaya dali-dalang ibinaba ang hood ng kanyang jacket upang takpan ang kanyang mukha. Kinaumagahan, upang makita ang ski resort mula sa itaas, sumakay silang dalawa sa cable car. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang nagkatinginan silang dalawa sa mata, kaya nahiya silang tumungo. Sa kasamaang palad, biglang may bumagsak na blizzard, kaya hindi na sila makabalik. Nang marinig ng lahat na bukas na ang ski resort, pumunta sila doon. Nang tanungin nila ang tungkol kina Eugene at Min Hyung, ipinaliwanag ng tiyuhin ang sitwasyon. Sa sandaling nakaupo si Min sa tabi ng fireplace at muling nakatulog, dandahang lumapit si Eugene at inalis ang kanyang salamin upang pagmasdan ang kanyang mukha. Bigla siyang nagising, kaya nahiya siya at tumalikod. Hinawakan ni Min Hyung si Eugene at tinanong kung bakit siya ganoon. Pinayuhan niya siyang magising dahil patay na si Joon-sang at inamin din na mahal niya siya. Pagkatapos marinig iyon, hindi alam
ni Eugene kung ano ang sasabihin at tumakbo siya palayo. Pagsikat ng araw, lumabas si Eugene at tiningnan ang paligid nang lumapit si Min Hyung. Paumanhin para sa nangyari kahapon pero hindi ako nagsisisi sa sinabi ko. Sinabi ni Jung Eugene na si Kang Joon Sang lang ang nasa puso niya. Kahit magkamukha sila ni Lee Min Hyung, hindi niya ito kailanman nagustuhan. Sa pagkakataong ito, sumakay sina Lee Min Hyung at Oh Chae-rin ng cable car papunta sa bundok at pagdating doon, naghiwalay sila upang maghanap. Nakita ni Kim Sang-hyuk si Jung Eugene na nakatayo kasama si Lee Min Hyung, kaya lumapit siya para hilahin si Jung Eugene. Sa sandaling ito, tinanong ni Kim Sang-hyuk kung sino ba talaga ang mahal ni Jung Eugene. Lumingon si Lee Min Hyung at tinanong si Kim Sang-hyuk kung ano ang karapatan nitong malaman ang tungkol dito. Agad na sinabi ni Kim Sang-hyuk na mahal niya si Jung Eugene. Pagkatapos marinig iyon, galit na hinawakan ni Lee Min Hyung ang damit ni Kim Sang-hyuk. Dahil pinayuhan siya ni Jung Eugene, binitawan ni Lee Min Hyung ang kamay ni Kim Sang-hyuk at umalis. Narinig ni Oh Chae-rin ang lahat mula sa malayo. Pagkabalik sa kwarto, inalok ni Lee Min Hyung si Oh Chae-rin na maghiwalay na sila. Naluluha ang dalaga sa sakit habang inihatid ni Lee Min Hyung si Jung Eugene sa kotse. Ngunit dahil sa trabaho, mariing tumanggi si Jung Eugene. Agad siyang sinigawan ni Lee Min Hyung at tinanong kung sino ang kasintahan niya ngayon. Nang hindi sumagot si Jung Eugene, sumakay si Lee Min Hyung sa kotse at umalis kahit patuloy na tinatawag siya ni Jung Eugene at kinakatok ang pinto. Paglingon ni Jung Eugene, nakita niyang nakatayo si Lee Min Hyung sa malayo. Lumapit si Jung Eugene at sinabing si Lee Min Hyung ang mahal niya. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Lee Min Hyung upang humingi ng tawad, ngunit hindi siya nagsalita. Kinaumagahan, hindi sinasadyang narinig ni Lee Min Hyung nakausap ng Eugene ang kanyang kasamahan tungkol sa pagpunta at personal na humingi ng tawad kay Lee Min Hyung. Kaya kinuha niya ang kanyang kotse para ihatid dito sa istasyon ng bus at binilhan pa siya ng tiket. Nakita niyang malungkot si Jung Eugene kaya pinapangako niya itong maging masaya pagbalik niya bago ibigay ang tiket. Umiti si Jung Eugene kaya ibinigay ni Lee Min Hyung ang tiket. Pagkatapos ay pumunta si Jung Eugene sa pinagtatrabahuhan ni Lee Min Hyung. Nag-usap silang dalawa, ngunit sa loob-loob niya ay galit pa rin siya. Kaya nang ayaing kumain ni Jung Eugene ay tumanggi siya at sinabing magtatrabaho pa siya bago umalis. Alam ni Jung Eugene na nabigo siya, kaya bumili na lang siya ng tiket pabalik sa kanyang trabaho. Ngunit biglang nakita ni Lee Min Hyung na nakaupo si Jung Eugene habang tinitingnan niya ang kanyang mga dokumento. Kinilala ni Oh Chae-rin si Lee Min Hyung at sinabi niya rito na ayon kay Jung Eugene, ito ang unang beses na nakita niyang magalit ng ganoon si Lee Min Hyung. Dahil naiintindihan ni Lee Min Hyung ang kalagayan ni Jung Eugene, dinala niya ito sa isang liblib na lugar na may isang kotse lang na nagbubuga ng nyebe sa labas. Pagkatapos ay sinabi niya na maaari siyang umiyak doon at walang makakarinig. Dahan-dahang lumapit si Jung Eugene at nagsimulang umiyak. Kinaumagahan, pumunta si Oh Chae-rin para makipagkita kay Lee Min Hyung para makipagbalikan. Pero gusto pa rin ni Lee Min Hyung na makipaghiwalay kahit na nagmamakaawa si Oh Chae-rin. Pagkatapos, nagkusa si Lee Min Hyung na hanapin si Jung Eugene para ihatid ito pauwi. Nang lumabas si Kim Sang-hyuk, hindi sinasadyang nagkasalubong sila ni Lee Min Hyung. Nagkusa siyang yumuko at agad na tumugon si Lee Min Hyung. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa bahay ni Lee Min Hyung. Gayunpaman, hindi nagustuhan ng nanay ni Lee Min Hyung si Jung Eugene dahil kaarawan niya, kusa siyang pumasok sa kusina para tumulong ngunit tinanggihan siya nito at sinabing maghintay na lang siya sa labas. Nagkusa si Lee Min Hyung na ihatid si Jung Eugene kahit ayaw niya. Sa harap ng cake, sinabi ng kanyang ama sa kanyang ina na hipan na ang kandila ngunit nanatili itong nakaupo. Nang makita iyon, sinabi niya sa kanyang anak ngunit sinabi nitong gawin na lang ng kanyang ama. Wala nang nagawa ang ama kaya siya na mismo ang humipan sa lahat ng kandila. Nang pumasok ang ina ni Lee Min Hyung sa kusina upang kumuha ng cake para sa lahat, lumapit si Jung Eugene upang tumulong. Tinanong siya ng ina kung nagtatrabaho siya sa ski resort at may kasama siyang ibang lalaki. At nang hindi sumagot si Jung Eugene, sigurado ang ina na totoo ito. Si Lee Min Hyung ay pumasok at galit na tinanong ang kanyang ina kung bakit galit na galit ito kay Jung Eugene. Sinampal siya ng kanyang ina at tinanong kung bakit siya nagkakaganyan dahil sa isang babae. Hindi siya sumagot at hinila niya si Jung Eugene. Pumunta silang dalawa sa isang lugar para magpahangin. Tinanong niya kung mahal niya ang lalaking iyon. Nang hindi sumagot si Jung Eugene, hindi na siya nagtanong pa. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa isang hotel. Sa loob, nakatuon lang si Lee Min Hyung sa pag-inom ng beer. Nang makita iyon ay lumabas si Jung Eugene. Tumawag si Lee Min Hyung at sinagot niya ito. Tinanong niya kung maaari bang bumalik sa trabaho si Jung Eugene kinabukasan. Sinabi ni Lee Min Hyung na magkasama sila ngayon, kaya hindi makakabalik si Jung Eugene. Sa sandaling ito, pumasok Jung Eugene at nakita si Lee Min Hyung na may hawak na telepono. Bigla itong naging agresibo at dinaganan siya, kaya pilit na lumaban si Jung Eugene. Bigla siyang natauhan at huminto sa kanyang ginagawa. Tumakbo si Jung Eugene palabas na umiiyak. Hinabol siya ni Lee Min Hyung ngunit sumakay na si Jung Eugene ng taxi at umalis. At nagsisisi si Lee Min Hyung habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Maya-maya, tinawagan ni Jung Eugene si Lee Min Hyung at sinabi ang kanyang lokasyon. Agad na kinuha ni Lee Min Hyung ang kanyang sasakyan at pumunta roon. Pagkakita niya kay Jung Eugene ay niyakap niya ito ng mahigpit. Makalipas ang ilang panahon, bumalik sa South Korea ang nanay ni Kang Joon Sang. Pumasok siya at tiningnan ang dating bahay. Pumunta si Lee Min Hyung para makipagkita kay Jung Eugene para humingi ng tawad sa nangyari noon. Ayaw na niyang maalala ito kaya sinabi niya kay Lee Min Hyung na huwag na itong banggitin.
At pagkatapos ay iminungkahi ni Jung Yeo-jin na maghiwalay na lang sila at maging magkaibigan na lang muli tulad ng dati. Ngunit sinabi ni Lee Min-hyung na hindi niya ito magagawa at tumalikod. Sa oras na iyon, akmang mag-iski si Lee Min-hyung kasama ang dalawa pa nang bumalik si Jung Yeo-jin. Lumapit siya kay Lee Min-hyung at sinabing mayroon siyang sasabihin at inamin niyang mahal niya si Lee Min-hyung na ikinagulat nito. Gayunpaman, hindi niya ito masasamahan dahil kung gagawin niya ito, masasaktan si Lee Min-hyung at kung sasamahan naman niya si Lee Min-hyung ay magiging ganoon din siya, kaya wala siyang pipiliin. Nagpasya siyang mamuhay ng mag-isa at ayaw niyang makipagbalikan. Sinabi ni Lee Min-hyung na hindi niya ito magagawa at hindi niya ito iiwan. Kinabukasan ayaw niyang bitawan si Jung Yeo-jin. Kaya habang pinalamo siya ni Jung Yeo-jin ang istasyon ng Tsihi, kasama ang kanyang mga kasamahan, lumapit si Lee Min-hyung at inaya siyang kumain. Ngunit tumanggi siya at sinabing abala siya sa trabaho. Ngunit iginiit ni Lee Min-hyung na sumama siya. Nagset pa siya ng oras para sunduin siya ng -7 na ikinabigla ni Jung Yeo-jin at nang dumating ang oras ay dinala siya ni Lee Min-hyung sa isang restaurant para ipakilala sa kanyang mga kasamahan. Nagulat si Jung Yeo-jin nang makitang kasama ni Lee Min-hyung ang tiyuhin nito na naghahapunan doon. Pagkatapos kumain, inalok si Lee Min-hyung ng kanyang tiyuhin na mag-inuman, ngunit tumanggi siya at sinabing gusto lang niyang maglakad-lakad. Habang si Jung Yeo-jin ay sinabi na may gusto siyang sabihin kay Lee Min-hyung habang naghahapunan kasama ang mga kasamahan nito. Pagkatapos marinig iyon, nagpaalam ang mga kasamahan ni Lee Min-hyung at umalis. Hiniling ni Jung Yeo-jin kay Lee Min-hyung na huwag nang gawin iyon dahil wala na itong mababago. Ang mga sinabi niya noon ay hindi dahil sa init ng ulo, kundi sarili niyang desisyon. Pagkasabi niyon ay umalis si Jung Yeo-jin at agad siyang sinundan ni Lee Min-hyung. Pinigilan niya ito at sinabing okay lang na hindi siya mahalin, ngunit kailangan nilang magkasama. Tumanggi si Jung Yeo-jin at nang tanungin ni Lee Min-hyung ang dahilan ay hindi siya sumagot. Sa sandaling ito, bumalik si Kim Sang-hyuk at nang makita niyang nag-aaway sila, nagsalita siya. Sinabi niyang bumalik na si Jung Yeo-jin nang makita ni Kim Sang-hyuk na nakikialam si Lee Min-hyung sa kanilang away. Lumapit siya at hinawakan ang kanyang damit. Sinabi ni Lee Min-hyung kay Kim Sang-hyuk na sige lang at wala siyang gagawing ganti. Nang makita ni Kim Sang-hyuk na mali siya, binitawan niya ang kanyang damit at lumapit si Lee Min-hyung para dalhin si Jung Yeo-jin. Sabi ni Jung Yeo-jin na hindi niya kayang hayaang umalis si Lee Min-hyung ng ganoon, kaya humingi siya ng tawad kay Lee Min-hyung. Lumapit si Jung Yeo-jin kay Lee Min-hyung at hinila siya. Kinabukasan ay kusa siyang sumalubong sa kanyang mga magulang para sa palabas. Sa daan, hindi sinasadyang nakita nila si Jung Yeo-jin at Kim Sang-hyuk na naglalakad at nag-uusap tungkol sa mga dokumento na hawak nila. Nagulat ang ama ni Kim Sang-hyuk nang makita si Jung Yeo-jin, kaya lumapit siya upang magtanong. Nang mapagtanto niyang nagkamali siya ay humingi siya ng tawad. Sinabi ni Lee Min-hyung na ayos lang dahil marami na siyang beses na naranasan na pagkakamali. Habang ibinibigay niya ang susi ng silid sa kanyang mga magulang, nagsalita ang kanyang kaibigan, kasama rin ang pamilya ni Jung Yeo-jin. Sinabi ni Lee Min-hyung sa kanyang mga magulang na inimbitahan niya sila na manood. Lumapit ang nanay ni Jung Yeo-jin upang batiin ang kanyang mga magulang. Bagaman tumugon ang nanay, hindi ito masaya, maya-maya ay nagsimula na ang palabas. Pagdating ni Jung Yeo-jin ay nagulat siya nang makitang nandyan ang kanyang nanay, nandoon ang lahat. Pagkatapos ng palabas, sinabi ng nanay ni Lee Min-hyung na may kailangan siyang sabihin kay Jung Yeo-jin. Tinanong niya kung mahal niya si Lee Min-hyung. Nang hindi sumagot si Jung Yeo-jin, ay mas lalo siyang naging sigurado na mahal ni Jung Yeo-jin ang ibang lalaki. Inisip ng tatay ni Kim Sang-hyuk na mayroong pagkalito, kaya sinabi niya sa kanyang asawa na humingi ng tawad. Agad niyang sinabi na nakita niya sa sarili niyang mga mata na kasama ni Jung Yeo-jin ang ibang lalaki. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit si Lee Min-hyung, itinuro siya ng kanyang ina at sinabing siya ang mahal ni Jung Yeo-jin ngayon. Galit na sumigaw si Lee Min-hyung at sinabi kay Kim Sang-hyuk na umalis na. Tumayo si Jung Yeo-jin at sinabing tama na. Hinanap niya si Lee Min-hyung at sinabi na tapusin na lang nila at humingi ng tawad sa kanyang ina dahil hindi sila maaaring magpakasal. Pagkatapos magsalita, tumakbo siya palayo at hinabol siya ni Lee Min-hyung. Agad na sumunod si Kim Sang-hyuk, ngunit paglabas niya ay nakita niyang umalis na sila. Kinaumagahan, lumabas silang dalawa para magbiruan upang mabawasan ang tensyon. Naghagis si Lee Min-hyung ng snow sa direksyon ni Jung Yeo-jin at sinabing ito ay isang regalo at ginamit ang kanyang kamay upang hatiin ito. Sinunod niya ang sinabi niya at nakita niya na may kwintas sa loob. Nang pumasok si Lee Min-hyung sa sasakyan, nakita niya na may ginagawa si Jung Yeo-jin at tinanong siya. Itinuro niya ang itaas na ikinagulat niya nang makita ang ilang bituin. Sinabi Jung Yeo-jin iyon isang regalo para kay Lee Min-hyung. Kinabukasan ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan na nagsasabing hindi maayos si Kim Sang-hyuk. Hindi siya kumakain, hindi natutulog at nagbitiw na sa kanyang trabaho. Kaya dapat siyang pumunta roon para payuhan siya at sana ay bumuti siya. Humingi ng paumanhin si Jung Yeo-jin dahil wala siyang magagawa at ibinaba niya ang telepono. Sa oras na ito, lumapit si Lee Min-hyung at nang makita ang kakaibang mukha ni Jung Yeo-jin ay nalaman niyang may kinalaman ito kay Kim Sang-hyuk. Sinabi ni Jung Yeo-jin kay Lee Min-hyung ang kasalukuyang sitwasyon nito. Naniniwala siyang babalik si Kim Sang-hyuk sa dati niyang pag-ugali pagkatapos ng ilang oras. Habang nagtatrabaho si Jung Yeo-jin ay pumunta ang nanay ni Kim Sang-hyuk upang kausapin siya at nagmakaawa na bisitahin niya ang kanyang anak dahil nasa ospital ito ngayon. Kahit anong sabihin ng nanay ni Kim Sang-hyuk, nanatili pa ring tahimik si Jung Yeo-jin, kaya sa huli ay umalis na lang siya ng galit. Pumunta si Lee Min-hyung sa ospital para tingnan ang sitwasyon. Sinilip niya ito at nakita na napakasama ng kalagayan ni Kim Sang-hyuk. Nang gabing iyon, nag-isip siya tungkol sa bagay na ito at nagdesisyon. Kinabukasan ay nagmaneho si Lee Min-hyung at dinala si Jung Yeo-jin sa ospital. Naintindihan ni Jung Yeo-jin ang ibig sabihin ni Lee Min-hyung kaya tinanong niya ito kung ano gagawin niya kung hindi siya babalik. Sumagot si Lee Min-hyung na ayos lang iyon dahil hindi niya kayang makita na nabubuhay si Jung Yeo-jin sa isang miserable na paraan. Pagkatapos, pumasok si Jung Yeo-jin
Hyojin at nakipagkita kay Kim Sang-hyuk. Nang makita niya na nagdurusa si Kim Sang-hyuk nang dahil sa kanya ay umiyak siya. Dinilat ni Kim Sang-hyuk ang kanyang mga mata at nang makita niyang umiiyak siya ay pinatahan niya ito at sinabing ayos na siya ngayon kaya umalis na si Jung Hyojin. Pagkaalis ni Jung Hyojin, naramdaman ni Kim Sang-hyuk ang matinding pagkalungkot. Tinanggal ni Kim Sang-hyuk ang tubo na nakakonekta sa kanyang braso at nang makita ng nurse na hindi siya maayos ay agad niyang tinawag ang doktor. Nakaupo si Jung Hyojin malapit sa kwarto ni Kim Sang-hyuk nang makita niyang pumasok ang nurse at doktor sa kwarto nito. Alam niyang may nangyaring masama kaya dali-dali siyang pumasok at tinanong ang doktor kung ano ang nangyari. Sinabi ng doktor na muntikan nang mangyari ang isang mapanganib na sitwasyon at kung magpapatuloy ito ay magiging banta sa buhay ni Kim Sang-hyuk. Pagkagising ni Kim Sang-hyuk ay agad na umiyak si Jung Hyojin at sinabing napakatanga niya. Bakit niya nagawa iyon? Ang kanyang kaibigan na dumalaw ay nakita ang lahat at naanti. Pagkatapos ng ilang panahon, bumalik na sa trabaho si Kim Sang-hyuk sa istasyon ng TV dahil maayos na ang kanyang kalagayan. Naging mas bukas ang nanay ni Kim Sang-hyuk kay Jung Hyojin at inanyayahan pa siyang maghapunan sa kanilang bahay. Sa hapunan, sinabi ni Kim Sang-hyuk na mag-aaral siya sa ibang bansa pagkatapos nilang magpakasal na ikinagulat ng kanyang mga magulang. Si Jung Hyojin ay walang sinabi. Pagkatapos ihatid si Jung Hyojin pa uwi, tinanong niya ito kung nagsisisi ba itong magpakasal sa kanya. Sumagot si Jung Hyojin na hindi at pumasok na sa loob. Makikita sa mukha ni Kim Sang-hyuk ang kalungkutan. Habang siya ay nangingisda, lumapit ang isang matanda at nagbabala na may nalunod na rito dati kaya mag-ingat siya. Matagal na rin nang nailigtas niya ang isang bata. Ang pangalan ng bata ay si Kang Joon-sang Lee Min-hyung. Nagulat si Lee Min-hyung at nagtanong para masigurado dahil sinabi ng kanyang nanay na nalaglag siya sa ilog noong bata pa siya. Nang gabing iyon, pumunta siya sa bahay ng kanyang ina at nakita niya itong walang malay. Agad na dinala ni Lee Min-hyung ang kanyang ina sa silid at nang dumating ang isang doktor na kaibigan ng kanyang ina ay sinabi nitong ayos lang siya. Naapektuhan lang ang kanyang emosyon kaya siya nawala ng malay at magiging maayos na siya pagkagising niya kinabukasan. Pagkatapos ay pumunta si Lee Min-hyung sa isang bar at nagduda sa kanyang pagkatao nang dumating si Jung Hyojin. Tinanong niya si Jung Hyojin kung marami na ba ang nagkakamali sa kanya bilang si Kang Joon-sang, kaya may relasyon ba siya at ang taong iyon. Nang marinig iyon, hindi alam ni Oh Chae-rin kung ano ang sasabihin. Biglang tumayo si Lee Min-hyung at umalis. Tinanong siya ni Jung Hyojin kung saan siya pupunta. Sinabi ni Lee Min-hyung na gusto lang niyang mapag-isa, ngunit pumunta siya sa bahay ni Jung Hyojin. Gayunpaman, nang makita niyang lumabas si Jung Hyojin kasama si Kim Sang-hyuk, nagtago siya sa likod ng isang puno at sinundan sila. May naramdaman si Jung Hyojin kaya lumingon siya, ngunit wala siyang nakita. Habang nakaupo, tiningnan ni Jung Hyojin ang kwintas at naaalala si Lee Min-hyung kaya nagpasya siyang makipagkita dito. Si Lee Min-hyung na nagmamaneho pa uwi ay hindi sinasadyang nakita siya at sinundan siya. Nagkita silang dalawa sa isang cave. Ibinigay ni Jung Hyojin ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Lee Min-hyung dahil pakiramdam niya ay hindi na ito sa kanya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, magkasama silang umuwi. Nang makarating sa bahay, nakita ni Hyojin na naghihintay si Kim Sang-hyuk. Kinabukasan ay dinala siya ni Kim Sang-hyuk sa kanyang bahay para makipaglaro. Patuloy na nag-uusap ang lahat tungkol sa kasal, ngunit hindi masaya ang mukha ni Jung Hyojin. Habang minamaneho ni Kim Sang-hyuk si Jung Hyojin pa uwi, tumawag ang kanyang kasamahan at sinabing pumunta siya sa bar para uminom. Dahil pagkatapos niyang magpakasal ay magbibitiw siya at magiging mahirap na silang magkita. Tatanggi sana si Jung Hyojin, ngunit sinabi ni Kim Sang-hyuk na ayos lang kung magkita sila kahit sandali lang at nagmaneho sila papunta roon. Pagpasok nila, nagpaalam si Kim Sang-hyuk para umalis dahil ayaw niyang maging awkward ang sitwasyon. Ngunit pinigilan siya ni Lee Min-hyung at sinabing kararating pa lang nila, ngunit aalis na siya. Ang dapat umalis ay sila at pagkatapos niyang sabihin iyon ay hinila ni Lee Min-hyung ang kamay ni Jung Hyojin. Pagkalabas niya, nakita ni Lee Min-hyung ang hindi masayang ekspresyon ni Jung Hyojin kaya tinanong niya ito kung iyon ay dahil naroroon siya. Kung wala siya doon, magiging masaya ba si Jung Hyojin kapag kasama niya si Kim Sang-hyuk? Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit nakipagkita si Jung Hyojin kay Kim Sang-hyuk kahapon. Sinabi ni Jung Hyojin na mayroon siyang bagay na kailangan niyang ibalik, ngunit hindi naniwala si Lee Min-hyung. Kaya umalis siya sa galit at sumakay sa kotse. Susubukan na sana ni Jung Hyojin na kumuha ng taxi pa uwi nang bigla siyang hilahin ni Lee Min-hyung mula sa likod at tinulungan siyang kumuha ng taxi. Nang magkita silang muli ni Kim Sang-hyuk, nag-usap silang dalawa at nagkaayos pagkatapos ng ilang sandali. Kinabukasan, binisita ng nanay ni Kang Joon-sang ang puntod ng Tata Hyojin. Habang pauwi na siya, hindi sinasadyang dumaan ang kotse ni Kim Sang-hyuk sa tabi niya at napansin siya ni Jung Hyojin at nang makarating sila sa puntod ay nakita nila ang isang baukwet ng bulaklak na inilagay sa harap nito. Nagtaka si Jung Hyojin kung sino ang bumisita sa puntod ng kanyang tatay. Pagkatapos, nagsagawa sila ng isang maliit na ritual. Pag-uwi niya, tinanong niya ang kanyang nanay kung bumisita ba ito sa puntod ng kanyang tatay at sumagot ito na hindi. Kahit hindi niya alam kung sino ang nag-iwan ng bulaklak, masaya siya dahil mayroon pa ring nakakaalala sa kaarawan ng kanyang asawa. Kinuha ni Lee Min-hyung ang isang sobre at ibinigay sa nanay ni Jung Hyojin. Sinasabing iyon ang kanyang naipon at dapat niya itong gamitin para sa kasal nilang dalawa. Pinigilan siya ni Jung Hyojin, ngunit iginiit pa rin ni Lee Min-hyung na ibigay iyon. Dahil sa pagpipilit ni Lee Min-hyung, hindi na makatanggi ang nanay ni Jung Hyojin. Habang nagmamaneho, sinabi ni Lee Min-hyung kay Jung Hyojin na kunin ang mapa para makapag-road trip sila. Hindi sinasadyang nakita niya ang isang brochure na may larawan ng nanay ni Kang Joon-sang at nakilala niya ito. Nang malaman ni Lee Min-hyung na iyon ang kanyang nanay, nagulat siya. Bigla siyang huminto. Naalala ni Lee Min-hyung na kasama rin ng kanyang ama ang kanyang ina nang interviewin niya ito. Sa kanilang pag-uusap, narinig niya na
tinatanong ng kanyang ama ang tungkol kay Kang Joon-sang. Umatras ang kotse at tumakbo papunta sa istasyon ng bus. Sinabi ni Lee Min-hyung kay Jung Yeo-jin na sumakay na muna ng bus pauwi. Pumayag siya at bumaba para magmaneho si Lee Min-hyung patungong paaralan para makipagkita sa dating guro. Nag-usap silang dalawa at pagkatapos ay pumunta sa isang silid. Sinabi niya sa taong namamahala doon na gusto niyang hanapin ang file ng taong nagngangalang Kang Joon-sang. Sinabi ng taong ito na mayroon ding isang taong nakasuot ng salamin na pumunta doon kanina para hanapin ang file ng taong sinabi niya. Samantala, natagpuan ni Kim Sang-hyuk ang dating bahay. Habang tinitingnan niya ang lahat ng bagay, nagulat siya nang pumunta rin ang kanyang ina doon. Nang makita niya ito, mas lalong naging sigurado si Kim Sang-hyuk na siya si Kang Joon-sang kaya nagulat siya at tumakbo palayo habang hinahabol siya ng kanyang ina at tinatawag ang kanyang pangalan. Pumunta si Lee Min-hyung sa bahay ni Jung Yeo-jin at tinanong kung nasaan ang kanyang nanay. Sinabi ng kanyang ina na si Jung Yeo-jin ay nasa tabi ng lawa ngayon. Habang naglalakad si Jung Yeo-jin, hindi niya sinasadyang nakita rin si Kim Sang-hyuk doon. Nang makita ang seryosong mukha ni Kim Sang-hyuk, tinanong siya ni Jung Yeo-jin kung ano ang nangyari, akmang sasabihin niya na biglang lumapit si Lee Min-hyung. Nagulat si Jung Yeo-jin nang malaman ni Lee Min-hyung na nandoon siya. Sinabi ni Lee Min-hyung na sinabi sa kanya ng kanyang nanay at hinila ang kamay ni Jung Yeo-jin. Nagmaneho siya at huminto sa isang lugar. Natakot si Jung Yeo-jin na baka magkamali si Lee Min-hyung sa nangyari kanina, kaya ipinaliwanag niya na hindi niya sinasadyang nakita si Kim Sang-hyuk doon. Lumingon si Lee Min-hyung at tinanong si Jung Yeo-jin kung sa tuwing nakikita niya si Kim Sang-hyuk, nararamdaman ba niya na nakikita niya si Kang Joon-sang. Hindi alam ni Jung Yeo-jin kung paano sasagot kaya nanahimik na lang siya. Itinanong niya kay Yeo-jin kung mananatili pa ba siya sa piling niya kung nabubuhay pa si Kang Joon-sang. Niyakap ni Yeo-jin si Min-hyung dahil nararamdaman niyang nag-aalala ito. Samantala, pumunta si Min-hyung sa doktor na nagbunyag sa kanya ng katotohanan. Sa aksidenteng iyon, nagtamo lamang siya ng malubhang pinsala at tuluyang nawala ng alaala ng magising. Pumayag ang doktor sa hiling ng nanay niya na baguhin ang mga alaala ni Joon-sang at gawin siyang isang taong nagngangalang Min-hyung. Humingi siya ng paumanhin dahil ang karamihan sa mga hypnosis ay ginagamit upang ibalik ang alaala ng isang pasyente. Ngunit isang natatanging kaso si Min-hyung. Pagkatapos ng ilang sandali, nakipagkita si Min-hyung kay Kim Sang-hyuk at alam niyang ang taong nasa harap niya ay si Kang Joon-sang. Kaya lumuhod si Min-hyung at nagmakaawa kay Joon-sang na huwag sabihin kay Yeo-jin dahil sapat na ang kanyang pagdurusa. Nagulat si Yeo-jin nang umuwi siya kasama si Chae-rin at nakita si Min-hyung na nakaupo sa harap ng pinto. Agad siyang tumakbo at niyakap si Yeo-jin na ikinagulat ni Chae-rin. Kinaumagahan, pumunta si Joon-sang para makipag-usap kay Chae-rin. Nang makita ito, tinawagan niya ang kanyang kaibigan para kanselahin ang kanilang usapan. Ngunit nang malaman niyang kasama sa usapan sina Yeo-jin at Min-hyung, kinuha niya ang telepono at sinabing pupunta sila ni Chae-rin. Nang magkita-kita sila, nagulat si Joon-sang nang hindi niya nakita si Yeo-jin at tinanong ang mga naroroon tungkol sa nakaraan ni Kang Joon-sang. Nagkaroon ka na ba ng alitan sa sinuman at paano kung nabubuhay pa si Kang Joon-sang? Pinag-isipan itong mabuti ng lahat. Bago umalis, hindi sinabi ni Joon-sang ang katotohanan at tinanggap pa rin ang kanyang kasalukuyang pagkatao bilang si Lee Min-hyung. Paglabas niya, nakita niyang papalapit si Jung Yeo-jin. Sinabi ni Joon-sang na mayroon siyang sasabihin sa kanya at doon, inihayag niya ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit hindi naniwala si Yeo-jin, kaya lumapit si Lee Min-hyung na sinasabing nagpapanggap siyang si Kang Joon-sang. Sa galit, sinuntok niya si Min-hyung at nang makita ito, pinigilan ni Yeo-jin si Kang Joon-sang. Sinabi niya na kahit na magpanggap si Min-hyung, hindi siya malilinlang. Matapos itong sabihin, sumakay siya sa taxi kasama si Yeo-jin at inalagaan niya ng husto ang sugat ni Min-hyung. Gusto niyang mangako si Yeo-jin na hindi na niya makikita si Min-hyung at hindi siya makikinig sa anumang sasabihin nito. Nang makita si Min-hyung sa ganoong kalagayan, pumayag si Yeo-jin. Kinagabihan, tinawagan ni Joon-sang si Yeo-jin. Tinanong niya kung mayroon bang pagkakaiba sa pagitan niya at ni Min-hyung at sinabi ni Yeo-jin na hindi kailanman tuwirang tinatawag ni Kang Joon-sang ang kanyang pangalan. Bagaman hindi siya mahusay makipag-ugnayan sa ibang tao, hindi niya gagamitin ang isang masakit na kwento para saktan ang sinuman. Maging ang mga salitang mahal kita ay hindi niya kayang sabihin sa harap ni Yeo-jin na inisa-isa ang bawat pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Sa huli, sinabi ni Yeo-jin na kahit nabubuhay pa si Kang Joon-sang, hindi niya pa rin iiwan si Lee Min-hyung dahil pinili na niya ito. Nagmakaawa si Joon-sang na makipagkita sa kanya, ngunit pinigilan siya ng nanay niya. Nakiusap si Yeo-jin sa kanyang nanay na hayaan siyang umalis dahil ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang taong iyon, ngunit paglabas niya, biglang nawala ng malay ang kanyang nanay. Nang malaman ito ni Min-hyung, agad siyang pumunta. Samantala, patuloy na naghihintay si Joon-sang kay Yeo-jin, ngunit hindi siya dumating. Malungkot na bumalik siya sa hotel nang makasalubong niya si Min-hyung na nagsabi sa kanya tungkol sa nangyari at sinabing labis na nalulungkot si Yeo-jin. Ngayon palang gumaling si Yeo-jin tapos binanggit ni Kang Joon-sang ang masakit na pangyayari noon kaya sinabi niya na huwag na siyang magpatuloy at hayaan si Jung Yeo-jin na piliin ang taong mahal niya. Kinaumagahan, pumunta si Joon-sang para kausapin ang kanyang nanay at hiniling balik ang kanyang mga alaala. Ipinaliwanag ng kanyang nanay na wala siyang ibang pagpipilian. Matapos ang aksidente, tuluyan mong nakalimutan ang mga nangyari kaya umaasa siyang mapapalitan ang lahat ng iyong alaala ng isang imahe. Ang dahilan kung bakit niya ito ginawa ay dahil hindi maganda ang nakaraan ni Joon-sang at ang taong pinakakinamumuhian niya ay ang kanyang ina.
Kaya nang mawalan siya ng alaala, naisip ng kanyang ina na ito ay isang magandang pagkakataon. Naluha si Joon-sang nang malaman ang dahilan kung bakit ito ginawa ng kanyang ina. Pagkatapos, pumunta siya sa paaralan at tumingin sa paligid. Nang dumating si Eugene sa lugar, tinanong niya ang daan patungo sa silid ng radyo. Pagkatapos ay bumalik si Joon-sang sa kumpanya at sinabi sa kanyang tiyuhin na malapit na siyang pumunta sa Amerika. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Min-hyung at sinabi na nagpasya siyang hindi na maging si Kang Joon-sang at nasiyahan na siya sa pangalang Lee Min-hyung at umaasa siyang magiging masaya si Jung Eugene. Humingi rin ng paumanhin si Joon-sang dahil sinaktan niya sina Min-hyung at Eugene at bago siya umalis, nakipagkamay si Min-hyung kay Joon-sang. Pagkatapos, pumunta siya sa fashion shop ni Chaerin at hindi sinasadyang nakita si Eugene na sumusukat ng wedding dress. Sinabi niya na hinahanap niya si Chaerin, ngunit umalis siya nang malaman na wala ito doon. Sa sandaling ito, tinawagan ni Min-hyung si Chaerin at sinabi sa kanya na babalik siya sa Amerika, kaya nagulat siya. Para kumpirmahin ito, hinanap niya ang tiyuhin at tinanong siya tungkol dito. Kinumpi ng tiyuhin na totoo ito, kaya nasira si Chaerin. Habang nag-iisip siya, biglang tumawag si Eugene kay Chaerin. Sinabi niya na nag-imbestiga siya at walang nakitang pangalan ni Joon-sang sa listahan ng mga namatay noong aksidente. At nang marinig ito, agad na pumunta si Chaerin sa paaralan nang malaman niyang naroon si Eugene. Habang kausap ni Chaerin ang kanilang guro, lumapit si Eugene. Nagulat siya na parehong nandoon ang kanyang dalawang dating mag-aaral. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Chaerin na siya na ang maghahatid kay Eugene pauwi. Nang dumating sin sa opisina, lumapit ang kanyang kasamahan at ibinigay ang sulat na ipinadala ni Min-hyung na sinasabing baka ito ay isang pamamaalam na regalo. Naguguluhan siya kung bakit pamamaalam na ikinagulat ng kanyang kasamahan dahil hindi pa rin alam ni Eugene na pupunta si Min-hyung sa Amerika. Binuksan niya ang sulat at nakita niya na isa itong si. Matapos itong pakinggan, dali-dali siyang tumakbo sa airport upang hanapin si Min-hyung. Sa sandaling ito, matapos tulungan ni Min-hyung ang isang batang babae na itali ang kanyang sintas, biglang lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ni Eugene at mula sa likuran, tinawag ni Eugene ang pangalan ni Joon-sang. Lumapit siya at tinanong kung ang taong nasa harapan niya ay si Kang Joon-sang at bigla na lang bumuhos ang luha niya. Humingi ng paumanhin si Eugene dahil hindi niya ito nakilala at pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit. Nagpunta sila sa isang silid upang mag-usap. Naantig si Eugene dahil sa wakas ay nasa harap na niya si Kang Joon-sang. Sa wakas, natupad ang kanyang matagal ng hiling. Nang malaman niya hindi pa rin naaalala ni Joon-sang ang kanyang nakaraan, ikinuwento ni Eugene ang kanilang nakaraan at niyakap ang isa-pi-isa. Nang hindi pa rin bumabalik si Eugene kinagabihan, tinawagan ni Chaerin si Min-hyung at agad siyang pumunta. Dito niya sinabi ang kasalukuyang sitwasyon. Sinubukan niyang tawagan ang opisina at ang nanay ni Eugene, ngunit walang nakakaalam. Biglang tumunog ang telepono ni Min-hyung at si Eugene ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, si Min-hyung ang nasa kabilang linya na sinabing natutulog si Eugene at babalik siya sa Amerika kinabukasan. Dahil dito, hiniling niya kay Min-hyung na puntahan si Eugene at ihatid siya pauwi kinabukasan. Dahil sa pag-aalala, pumunta ang kanyang mga kaibigan upang tingnan ang sitwasyon at nang tanungin nila kung nasaan si Eugene, sinabi ni Min-hyung na kasama niya si Joon-sang. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na si Lee Min-hyung ay si Kang Joon-sang na nagpagulat sa dalawa. Kinaumagahan, nang magising si Eugene, hindi niya nakita si Joon-sang, kaya nagmadali siyang hanapin ito. Nang dumating si Min-hyung, nakita niya si Eugene at pinigilan siya, ngunit sinabi ni Eugene na bitawan siya at tumakbo siya palayo. Matapos tumakbo, nakita niya si Joon-sang at sumigaw. Sumugod si Eugene sa kalsada kahit na may mga sasakyang dumadaan. Nakita ni Min-hyung ang isang truck na papalapit sa kanya, kaya agad niyang itinulak si Eugene. Dinala siya sa emergency room at tinanong niya ang tungkol sa kanyang mga sugat. Sinabi ng doktor na ang mga resulta ng pagsubok ay normal, ngunit ang kanyang ulo ay nasugatan kaya hindi pa masabi ang kanyang kalagayan. Kaya, kailangan nilang hintayin siyang magising upang malaman kung ano ang nangyari. Nang malaman ito, agad na pumunta ang tatlong kaibigan. Nang marinig ni Chaerin na nangyari ang aksidente ni Min-hyung dahil kay Eugene, galit na galit siyang sinigawan ito at tinanong niya kung sinasamantala ba ni Eugene ang sitwasyon na ito upang maibalik ang mga alaala ni Kang Joon-sang. Kinagabihan, patuloy na naghihintay si Eugene at sinisisi ang sarili sa nangyari kay Joon-sang. Sinabi ni Min-hyung na kumain siya upang magkaroon siya ng lakas dahil wala pa siyang kinakain buong araw. Kinaumagahan, dali-daling pumunta sa ospital ang nanay ni Joon-sang matapos marinig ang balita at nang makita niya siya nakabalot ng benda sa kama, umiyak siya at nagtanong kung bakit nangyari ito. Humingi ng paumanhin si Eugene dahil sa kanya, kaya nangyari ito kay Min-hyung. Nagtataka ang nanay ni Min-hyung kung kinuwento ni Eugene sa kanya ang mga nangyari kay Kang Joon-sang noon. Kahit na alam na ni Min-hyung, wala siyang nakuhang benepisyo at nagkaroon pa siya ng aksidente. Nagpasalamat siya kay Eugene dahil inalagaan niya si Min-hyung ng maayos habang wala siya. Kaya para hindi siya makaabala, inutusan niya ang kanyang assistant na humanap ng mag-aalaga kay Min-hyung. Nagmakaawa si Eugene na huwag gawin ito dahil si Min-hyung ang taong matagal na niyang hinahanap at hindi niya nais na lumayo sa kanya. Nangako siyang hindi na niya tatawagin Kang Joon-sang si Min-hyung at hindi niya nababanggitin ang nakaraan. Nang makita siyang ganoon, naunawaan ng nanay niya ang kanyang sinseridad at umalis na.
Pagkatapos ng ilang araw, dumating ang nanay ni Eugene para bisitahin siya at sinabing bumalik na siya kay Sang-hyuk dahil mayroon na silang engagement. Ngunit sa ngayon, ang gusto lang ni Eugene ay magising si Min-hyung at wala na siyang pakialam sa iba pang bagay. Hindi nakapagsalita ang kanyang ina at malungkot na umalis. Pagkatapos, dumating ang nanay ni Min-hyung para bisitahin siya. Habang papasok sila, bigla nilang nakita ang mga doktor na nagmamadali sa kwarto ni Min-hyung. Nagkatinginan sila na tila may masamang nangyari at dali-dali silang tumakbo. Dahil sa hindi siya kamag-anak, hindi pinayagan si Eugene na pumasok at nang lumabas ang nanay ni Min-hyung, nagmadali siyang tanungin ang sitwasyon. Sinabi ng nanay ni Min-hyung na nasa ligtas na si Min-hyung, ngunit kahit na nagising siya, hindi na niya naaalala kung sino siya. Hiniling niya sa nanay ni Min-hyung na umuwi muna para magpahinga at mananatili siya upang alagaan si Min-hyung. Nang umalis na ang nanay, pumasok siya sa kwarto at hinawakan ang kamay niya. Paglingon niya, nagising si Min-hyung at tinawag ang pangalan niya. Nagbalik sa kanyang isipan ang mga alaala ni Kang Joon-sang. Bagaman malabo pa, naaalala pa rin niya ang una nilang pagkikita at kung gaano kahaba ang buhok ni Eugene noon. Umiyak si Eugene sa tuwa at niyakap si Kang Joon-sang. Pagka-uwi niya, nag-empake siya at nilapitan siya ni Cherin. Kinuwento ni Eugene na naibalik na ang alaala ni Joon-sang. Umiyak si Cherin sa tuwa. Kasabay nito, nalaman din ni Min-hyung na naibalik na ang alaala ni Kang Joon-sang. Nang malaman ito ni Cherin, nalungkot siya dahil kung naibalik na ang alaala ni Min-hyung, lalo siyang hindi na magkakaroon ng pagkakataon na mapabilang sa buhay ni Min-hyung. Isang araw, nang lumabas si Eugene, nakita niya si Min-hyung. Nagpunta sila sa isang coffee shop at nagtanong siya tungkol sa alaala ni Kang Joon-sang. Sinabi ni Eugene na bagaman malabo pa, naaalala pa rin niya si Min-hyung. Dahil alam niyang hindi na niya makukuha si Eugene, sinabi ni Min-hyung sa kanya na huwag na siyang mawawala sa buhay ni Kang Joon-sang. Pag-alis niya, patuloy niyang isip ang mga nakaraang alaala niya kay Eugene. Pag-uwi niya, sinabi niya sa kanyang mga magulang na hindi siya maaaring magpakasal, na nag-aalala sa kanila. Sinabi lamang ni Min-hyung na ayaw na niyang magpakasal kay Eugene ngayon at pagkatapos ay umakyat siya sa itaas. Sa sandaling ito, dumating ang kanyang ina para bisitahin siya at masaya siyang naibalik na ang kanyang alaala at nakilala na niya siya. Nagtanong si Joon-sang tungkol sa kanyang ama. Bagaman ayaw niyang sabihin ang tungkol sa kanyang ama, nagpa siya pa rin siyang sabihin ito. Noong bata pa siya, nagmahal siya sa isang lalaki, ngunit sa huling sandali, iniwan siya nito at pinakasalan ang ibang babae. Kahit matagal na itong nangyari, masakit pa rin ito para sa kanyang ina. Namuhay ako hanggang ngayon para lang sa iyo. Makalipas ang ilang oras, lumabas na siya ng ospital. Nang makita niya ang bagong bahay na binili ng kanyang nanay para sa kanya, tinawagan niya ito para magpasalamat at sinabing huwag nang mag-alala dahil binili na niya ang lahat ng kailangan. Pagkatapos, dumating si Eugene na may dalang regalo at pinalamusya nila ang bahay ni Joon-sang. Kinagabihan, nagpunta silang dalawa sa meeting place kasama ang kanilang dating guro. Nandoon na rin ang kanilang mga kaibigan. Nagulat ang guro nang makita si Joon-sang dahil akala niya ay patay na ito. Kinuwento ni Joon-sang ang lahat sa kanya. Pagkatapos, nag-inom sila at nag-usap hanggang sina Eugene at Joon-sang na lang ang natira. Hiniling niya kay Eugene na magkasama silang lumabas kinabukasan at pumayag naman siya. Kinaumagahan, umupo silang dalawa sa likuran ng bus tulad ng una nilang pagkikita. Nang makarating sila sa pader sa likod ng paaralan, sinabi ni Eugene kay Joon-sang na yumuko para makaakyat siya tulad ng nangyari noong nahuli sila sa klase. Pagkatapos, nagkasama silang pumunta sa mga lugar na pinuntahan nila noong nasa high school sila. Dahil naibalik na ang ilang alaala, nagpa siya si Joon-sang na huwag na siyang bumalik sa Amerika. Habang nagmamaneho siya, may biglang naaalala siya at tumakbo siya sa trabaho ni Eugene at dinala siya sa kanilang lumang bahay. Naghanap si Joon-sang sa buong lugar para hanapin ang bagay na iyon. Nang buksan niya ang kanyang kamay at nakita niya ang regalo na ibinigay ni Eugene, na antique si Eugene na naaalala pa rin niya ito. Sa sandaling ito, pinuntahan ng nanay ni Eugene si Sang-hyuk para ibig ang regalo at ang perang ibinigay ng mga magulang niya para sa kasal. Humingi ng paumanhin si Sang-hyuk dahil sa gulo na ito. Nang ihatid niya ang nanay ni Eugene pa uwi, hindi sinasadyang nakita niya ang nanay ni Joon-sang na dumating. Nagkilala sila at nagbatian. Pag-uwi niya, tinanong ng kanyang nanay si Eugene kung paano naibalik ang alaala ni Joon-sang kamakailan. Sinabi niya na hindi pa ito ganap na naibalik, ngunit naaalala na niya ang karamihan sa mga kaibigan niya noong nasa paaralan pa sila. Kinaumagahan, nagkasama silang pumunta sa supermarket. Nang makita ni Eugene na marami siyang binibili, natakot siyang hindi ito maubos at inalis ang ilan. Ngunit sinabi ni Joon-sang na bibilhin niya pa rin ito. Habang tinitingnan ang mga binili niya, sinabi ni Joon-sang na kaarawan niya kinabukasan. Nagulat si Eugene at naunawaan kung bakit marami siyang binili. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, inimbitahan ni Eugene si Cherin na pumunta sa bahay ni Joon-sang para kumain dahil kaarawan nito. Papunta sa trabaho, tinawagan ni Cherin ang kaibigan at sinabing dumalo sa birthday ni Joon-sang. Narinig ito ni Cherin kaya nagalit siya at pinapaalis si Cherin. Sa bahay, nag-aalala si Joon-sang na baka walang dumating sa mga kaibigan niya. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang doorbell. Nagmamadaling binuksan ni Joon-sang ang pinto at natuwa siyang makita si Sang-hyuk. Binati siya ni Sang-hyuk ng maligayang kaarawan at binigyan siya ng baukwet ng bulaklak. Sa loob, habang nagtitimpla si Joon-sang ng tsaa, nakipag-usap si Sang-hyuk kay Eugene. Tinanong ni Eugene ang tungkol sa kanyang trabaho. Sinabi ni Sang-hyuk na maayos ang lahat. Bagaman mas marami ang trabaho, mas maganda ang kanyang pakiramdam. Nang umalis si Sang-hyuk, hinatid siya ni Joon-sang. Nagpasalamat si Sang-hyuk kay Joon-sang dahil pinasaya niya ulit si Eugene. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na kinapanayam niya ang nanay ni Joon-sang para sa kanyang programa. Sinabi ni Sang-hyuk
Hyuk na magkaklase ang kanyang ama at ang nanay ni Jeon-sang. At ngayon, magsama din silang magkaklase kaya sigurado na sila ay nakatadhana. Matapos sabihin iyon, mabilis na umalis si Sang Hyuk. Maya-maya, dumating ang iba pa sa bahay ni Jeon-sang para batiin siya ng maligayang kaarawan. Umupong lahat sa paligid ng cake na nagpainit sa kapaligiran. Pag-uwi ni Sang Hyuk, ipinakita sa kanya ng kanyang nanay ang larawan ng isang babae at sinabing makipagkita siya. Ngunit tumanggi si Sang Hyuk. Pinayuhan siya ng nanay niya na huwag nang magpakatali kay Eugene at makipagkilala na sa ibang tao. Tumayo si Sang Hyuk at umakyat sa itaas dahil ayaw na niyang makinig. Pagkatapos, pumasok ang kanyang ama sa kwarto upang kamustahin siya. Sinabi ni Sang Hyuk sa kanyang ama na si Min Hyung ay si Kang Jeon-sang. Nawalan siya ng alala dahil sa aksidente at sinabi niya na ang nanay ni Min Hyung ay ang taong nakilala ng kanyang ama noong kinapanayam siya. Nagulat ang kanyang ama nang marinig ito. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag ang ina ni Jeon-sang mula sa ama ni Sang Hyuk. Tinanong niya kung anak niya ba si Jeon-sang. Ngunit hindi talaga sinabi ng ina ni Jeon-sang. Nagduda siya kung hindi siya ang ama, kung sino ang ama ni Jeon-sang. Ngunit sinabi ng ina ni Jeon-sang na abala siya at binabaan siya ng tawag. Nang gabing iyon, pumunta si Jeon-sang para makipag-usap kay Eugene. Nang pumasok sila sa simbahan, hindi sinasadyang nakita nila ang isang grupo ng mga tao na nagsasagawa ng isang mock wedding para sa isang mag-asawa. Nang bumati ang isang binata sa mag-asawa, pinanood sila ni Eugene at Jeon-sang mula sa malayo. Nang umalis na ang lahat, lumapit sina Jeon-sang at Eugene at inilagay niya sa liig ni Eugene ang kwintas na suot niya noon at pagkatapos ay nagpalitan silang dalawa ng isang napakatamis na halik. Sa kabilang banda, pinuntahan ng ina ni Eugene ang ama ni Sang Hyuk para sabihin sa kanya ang isang bagay. Sinabi niya na nakikipag-date si Eugene kay Jeon-sang kaya hiniling niya na pigilan niya ang dalawa sa pag-ibig. Inisip din ng ama ni Sang Hyuk na imposibleng magpakasal ang dalawa. Isang araw, pumunta sina Eugene at Jeon-sang sa bundok para maglaro. Sa oras na ito, natabunan ng snow ang bundok kaya naglaro ang dalawa sa snow. Pagdating ng gabi, inuwi siya ni Eugene para ipakilala sa kanyang pamilya. Nang makita si Jeon-sang na kinakabahan, tiniyak sa kanya ni Eugene na magugustuhan din siya ng kanyang ina. Pagkatapos, umupo ang tatlo para mag-usap. Humiling si Jeon-sang na pakasalan si Eugene, ngunit tumanggi ang ina. Ang dahilan ay dahil hindi pa niya lubos na naiintindihan ang pagkatao nito, kaya hindi niya maibibigay ang kanyang anak. Alam ni Jeon-sang na pinahirapan niya si Eugene sa mga nakalipas na taon. Ngunit tiyak na ngayon ay gagawin niya itong masaya. Gayunpaman, tumanggi pa rin ang kanyang ina at tumayo para umalis sa kabila ng pagtawag ni Eugene. Pagkatapos ay inihatid niya siya pauwi at bumalik upang pakiusapan ang kanyang ina na pumayag na magpakasal silang dalawa. Ngunit tumanggi siya sa kasal na ito. Tinanong ni Eugene kung bakit ginawa ito ng kanyang ina. Kinuha niya ang larawan ng kanyang ama at ng dalawang iba pang tao. Sinabi niya na ang kanyang ama ay engaged sa ina ni Jeon-sang noong panahong iyon. Ngunit pagkatapos ay nakilala niya siya, kaya tinapos niya ang relasyon sa ina ni Jeon-sang. Dahil hindi niya kinaya, tumalon siya sa ilog, ngunit maswerte siyang nailigtas ng ama ni Sang Hyuk. Kaya, palagi siyang nakakaramdam ng pagkakasala sa ina ni Jeon-sang. Kung hindi siya pumayag na magsama silang dalawa, hindi rin mangyayari ang kasal. Pagkatapos marinig ang buong kwento, pumunta si Eugene para kausapin si Jeon-sang at sinabi sa kanya ang lahat ng sinabi ng kanyang ina. Nang umalis na siya, sinabi ni Jeon-sang kay Eugene na huwag mag-alala at magiging maayos ang lahat. Kinabukasan, dinala niya ito sa isang lugar para magpakuha ng litrato. Pagbalik niya sa opisina, sinabi ng kanyang katrabaho kay Jeon-sang na may gustong makipagkita sa kanya at dumating si Sang Hyuk para iayain siyang uminom. Pumunta silang dalawa sa isang bar. Sinabi ni Sang Hyuk na kung magpapakasal si Jeon-sang kay Eugene, siya ang unang sasalubong sa kanilang dalawa. Nagpasalamat si Jeon-sang at sinabing hindi maganda ang sitwasyon. Parehong tutol ang kanilang mga ina sa kasal. Sinabi ni Sang Hyuk na kung siya ang nasa sitwasyon, tataka siya upang walang makapigil sa kanila. Naisip din ni Jeon-sang ang ganoong bagay ngunit pakiramdam niya ay hindi ito ligtas. Bago siya umalis, hinikayat siya ni Sang Hyuk na subukan, pagkatapos ay umalis siya. Habang malungkot na naglalakad si Eugene sa ski resort, hindi sinasadyang nakita niya si Jeon-sang. Nang makita siya ni Jeon-sang, lumapit siya para yakapin siya, ngunit may iniisip siya. Kinabukasan, pinuntahan ni Jeon-sang ang kanyang ina at tiningnan siya ng direkta sa mga mata. Tinanong niya kung ang kanyang ama ay ang ama ni Eugene. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ng kanyang ina. Hindi siya nangahas na tumingin ng direkta sa kanyang mga mata at humingi ng paumanhin. Nang dumating si Eugene sa bahay ni Jeon-sang, nakita niya itong nakaupo at nag-iisip at pagkatapos ay umakyat silang dalawa sa bundok upang tingnan ang tanawin. Sinabi ni Jeon-sang kay Eugene na magpakasal sila sa lalong madaling panahon, habang sa kabilang banda, hindi sinasadyang narinig ni Sang Hyuk ang pag-uusap sa pagitan ng kanyang ama at ng ina ni Eugene nang umuwi siya mula sa trabaho. Nagmadali siyang pumunta sa ski resort upang pigilan ang dalawa sa pagsasama. Pagkababa niya sa tawag, pumasok siya at tinanong ang kanyang ama kung dahil ba sa kanya, kaya pinipigilan niya ang kasal ni Eugene. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, nagpasya siyang sabihin sa kanya ang katotohanan na sina Jeon-sang at Eugene ay magkapatid. Sa oras na ito, nagpalit na ang dalawa ng damit at pumunta sa simbahan para magdaos ng sarili nilang kasal. Samantala, pumunta si Sang Hyuk sa ski resort para hanapin sina Eugene at Jeon-sang. Nakilala niya ang katrabaho niya at ang kanyang tiyuhin, kaya tinanong niya sila kung nasaan ang dalawa. Mabilis na pumunta si Sang Hyuk sa simbahan. Nang makita si Eugene, lumapit siya at hinila ang kanyang kamay upang umalis, ngunit patuloy siyang tinawag ni Jeon-sang.
Nang makita ang ginagawa ni Joon-sang, naunawaan ni Sang-hyuk na alam na nito ang katotohanan at sinabing hindi sila maaaring magpakasal. Pagkatapos ay hinila si Eugene. Pagdating sa bahay at sa kanyang silid, galit siyang nagtanong kung bakit siya kumilos ng ganoon. Hindi niya sinabi ang totoo, ngunit sinabi niya na hindi niya kayang makita siyang magpakasal kay Joon-sang. Kaya dapat siyang bumalik sa kanya at kalimutan si Joon-sang. Ngunit gusto talagang magpakasal ni Eugene kay Joon-sang, kaya nagalit si Sang-hyuk. Sumigaw siya na ang lahat ng nasa paligid nila ay tutol at walang sinuman ang bumati. Hindi ito inalintana ni Eugene dahil basta siya ni Joon-sang, walang epekto ang anumang panggigipit. Nang lumabas si Hyuk, sinabi ng kanyang dalawang kaibigan sa kanya kung bakit siya nagbago ng isip at kung hindi ba niya ito binitawan. Humingi ng tiwala si Sang-hyuk sa kanilang dalawa at huwag nang magtanong pa dahil may sarili siyang dahilan. Nang lumabas si Sang-hyuk sa kanyang sasakyan, nakita niya si Joon-sang napapalapit at pumunta silang dalawa sa isang lugar para mag-usap. Nagtaka si Joon-sang kung paano niya nalaman ang tungkol dito at tinanong kung sinabi na niya ito kay Eugene. Sinabi ni Sang-hyuk na hindi pa niya nasasabi sa kanya at wala siyang paraan para sabihin ito. Kinabukasan, pinuntahan ni Eugene ang ina ni Joon-sang at tinanong kung nasaan siya. Dahil hinanap niya siya sa lahat ng dako, ngunit hindi niya siya makita. Sinabi ng ina na hindi niya alam at umalis, na ikinadismaya ni Eugene na bumalik. Habang bumababa siya sa hagdan, hindi sinasadyang nahulog ang kwintas at nang pulutin niya ito, hindi na maibabalik ang pendant tulad ng dati. Sa oras na ito, nasa kanyang silid si Joon-sang nang lapitan siya ng kanyang ina. Pinayuhan niya siya na makipaghiwalay dahil kahit magtagal pa ang relasyon, hindi ito magkakaroon ng magandang resulta. Kung nahihirapan siyang sabihin ito, hahayaan niya na lang na siya ang magsabi sa dalaga. Nang makita na tahimik si Joon-sang, sinabi ng kanyang ina na sasabihin na niya ang totoo kay Eugene dahil hindi kayang makita siyang patuloy na naghihirap. Agad na tumutol si Joon-sang, kaya binigyan siya ng kanyang ina ng dalawang pagpipilian siya ang pupunta para sabihin ang totoo kay Eugene o siya ang magsasabi. Lumuluha si Joon-sang at piniling sabihin ito sa sarili niya. Pagkatapos ay agad siyang pumunta para makipagkita kay Eugene. Nang makita si Joon-sang, lumuha siya at sumbatan siya kung saan siya nagpunta ngayong araw. Sinabi ni Joon-sang na abala siya at niyakap siya, ngunit hindi pa rin nangahas na sabihin ang totoo. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa dalampasigan. Nagtaka si Eugene kung bakit siya dinala ni Joon-sang doon dahil hindi pa sila nakakapunta sa dalampasigan, kaya gusto nilang magkasamang pumunta dito minsan. Pagkatapos ay naglakad sila sa dalampasigan at naglaro hanggang sa pumunta sila sa isang kalapit na motel. Habang nasa kwarto, nagkatitigan silang dalawa. Nang maghalikan na sana sila, may biglang naisip si Joon-sang kaya huminto siya at lumabas. Lumapit si Eugene at niyakap siya mula sa likod. Sinasabing basta nasa tabi niya si Joon-sang, wala siyang nararamdamang takot o pagkabalisa. Kinabukasan, pumunta ang dalawa sa isang kalapit na palengke para maglakad-lakad. Habang nagpapahinga, sinabi ni Eugene kay Joon-sang na hindi sinasadyang nahulog ang kanyang kwintas at nasira, at sinabi niya sa kanya na ibigay ito sa kanya para ayusin. Nagpasalamat si Eugene at nagsimulang tanggalin ang kwintas. Nang makita ito, lumapit si Joon-sang para tulungan siya. Nang gabing iyon, tiningnan niya ang mukha ni Eugene, marahang hinalikan ang kanyang pisngi. Pagkatapos ay lumabas at umiyak habang naaalala ang mga lumang alaala. Malakas niyang itinapon ang kwintas sa dagat, at paggising niya, nataranta si Eugene dahil hindi niya makita si Joon-sang. Pagkabukas niya ng pinto, nakita niya si Sang-hyuk at tinanong siya kung nasaan si Joon-sang. Sinabi ni Sang-hyuk na umalis siya dahil matindi ang pagtutol ng kanyang ina sa kasal. Kung hindi makikinig si Joon-sang, hindi na magkikita pa ang mag-ina. Hindi naniwala si Eugene na gagawin iyon ni Joon-sang kaya tumakbo siya upang hanapin siya at agad siyang sinundan ni Sang-hyuk. Sumakay siya ng taxi papunta sa bahay ni Joon-sang at kumatok. Biglang bumukas ang pinto at ang ina ni Joon-sang ang bumungad. Binigyan niya siya ng tasa ng tsaa at sinabing alam niyang nandito siya para hanapin si Joon-sang at na siya ay tulad niya. Lumuha si Eugene at tinanong kung anak ba ni Joon-sang ang kanyang ama. Ngunit hindi siya nangahas na sumagot sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong niya at sa halip ay tumayo siya at sinabi kay Eugene na bitawan si Joon-sang at kalimutan ang kanyang unang pag-ibig. Pagkatapos marinig iyon, tumakbo si Eugene sa sakit. Pagkalipas ng ilang araw, nasa kumpanya si Joon-sang nang dumating si Eugene. Tumingin siya sa kanya na lumuluha ang mga mata at tinanong kung totoo ba ang bagay na ito. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, tumango si Joon-sang. Sa pag-alam sa malupit na katotohanan na ito, labis na nagulat si Eugene at napaluhod. Nagmamadali siyang lumapit upang tulungan siya, ngunit pinigilan siya nito. Pagka-uwi niya, naunawaan ng kanyang ina ang nangyari nang makita ang mukha ni Joon-sang. Pumunta siya sa harap ng pinto ng kanyang silid at naupo. Nag-aalala, lumapit ang kanyang ina upang tingnan siya. Habang nasa daan ang ama ni Sang-hyuk, nakita niya ang mag-ama na naglalaro ng bola at naisip niya si Joon-sang kaya pumunta siya sa kanyang bahay. Nang marinig niya ang doorbell, mabigat siyang lumabas. Pagkapasok pa lang ng ama ni Sang-hyuk, biglang nawala ng malay si Joon-sang. Pagkatapos ng ilang panahon ng pagkawala, bumalik Cherin sa tindahan. Nang makita si Cherin na mukhang nalulungkot, lumapit siya para magtanong. Sinabi ni Cherin na hindi niya alam kung bakit naghiwalay sina Eugene at Joon-sang. Nagulat ng kaunti si Cherin nang marinig ito, kaya pumunta siya para kausapin si Sang-hyuk para malaman pa ang higit pa. Habang nag-uusap sila, biglang tumawag ang ama ni Sang-hyuk at sinabing nawalan ng malay si Joon-sang. Ang resulta ay dahil sa aksidente noong araw na sinabi ng doktor na kailangang kontrolin
naturally ng buo. Agad na pumunta ang dalawa sa ospital. Pagkatapos mag-usap ni Sang-hyuk at ng kanyang ama sa labas, bumalik siya. Tanong ni Chae-rin kung ano ang nangyari at bakit naghiwalay sina Jeon-sang at Eugene. Hindi sinabi ni Sang-hyuk ang totoo at sinabing alam lang niya na tutol ang dalawang pamilya. Kaya nagpa siya silang kanselahin ang engagement at hindi rin mahal ni Jeon-sang si Eugene. Hindi naniwala si Chae-rin dahil lang wala si Sang-hyuk. Habang nasa koma si Jeon-sang, tinawag pa rin ito ang pangalan ni Eugene na nagpapatunay na mahal niya si Eugene. Dahil hindi niya ito makumbinsi sa kanyang kasinungalingan, lumabas silang dalawa para mag-usap. Pagkaupo ni Chae-rin, sinabi ni Sang-hyuk na magkapatid sa ama sina Eugene at Jeon-sang. Pagkarinig nito, lubos siyang nagulat at pagkalipas ng ilang araw, nagising si Jeon-sang. Nang dumating si Chae-rin, medyo nagulat siya. Sinabi niya na pumunta siya para sunduin siya. Nang ihatid niya si Jeon-sang pauwi, nagpasalamat siya sa pag-aalaga niya sa kanya. Tinanong ni Chae-rin kung bakit hindi sila tumakas dahil hindi naman sila nagkasala at mahal nila ang isa't isa. Bagaman naghiwalay na sila, hindi siya masaya. Dahil sa nakikita niyang malungkot si Jeon-sang, wala siyang magawa para maibalik siya sa tabi niya. Nanatiling tahimik si Jeon-sang sa tanong ni Chae-rin. Isang araw, pinuntahan ni Eugene si Sang-hyuk. Nang makita siya, masaya siyang lumapit para magtanong at pagkatapos ay magkasama silang kumain. Pagkatapos, pinuntahan ni Eugene si Jeon-sang at tinanong nilang dalawa ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Sinabi niya na kahit naghiwalay, mahal na mahal pa rin niya ito at umaasa na laging aalalahanin ni Jeon-sang ang kanilang mga alaala. Pumayag siya at sinabing anuman ang mangyari, hindi niya ito makakalimutan. Sa oras na ito, hawak ng ama ni Sang-hyuk ang isang ulat ng pagsusuri at halos bumagsak siya nang makita ang resulta dahil si Jeon-sang ay kanyang anak. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang ina ni Jeon-sang para tanungin siya tungkol dito. Nang malaman na hindi na niya ito maitatago, umamin siya. Agad na pinuntahan ng ama ni Sang-hyuk si Jeon-sang para sabihin sa kanya ang bagay na ito. Matapos marinig ito, natigilan si Jeon-sang at hindi makapagsalita. Umiyak siya at humingi ng tawad dahil hindi niya siya agad nakilala. Pinuntahan ni Jeon-sang ang kanyang ina para linawin ang bagay na ito at umamin siya. Ngunit sa oras na iyon, naisip niya na ang anak niya ay anak ng ama ni Eugene, kaya hindi niya sinabi totoo. Sinumbata ni Jeon-sang ang kanyang ina kung bakit hindi niya sinabi para hindi sila magdusa ni Eugene. Sa oras na ito, pinayuhan ni Sang-hyuk si Eugene na bigtan na siya at bumalik sa kanya dahil imposibleng magkaroon sila ng relasyon ni Jeon-sang. Humingi ng paumanhin si Eugene kay Sang-hyuk dahil tanging si Jeon-sang lang ang nasa kanyang puso. Nang hindi siya mahikayat, pinuntahan ni Sang-hyuk ang kanyang ama at hiniling na tulungan siyang makasama si Eugene. Ngunit sinabi ng kanyang ama na ito ay isang hindi pagkakaintindihan na nagpakunot noo sa kanya. Nag-alinlangan ang ama sandali at sinabi ang totoo na si Jeon-sang ay kanyang anak. Pagkatapos marinig ito, hindi makapagsalita si Sang-hyuk at tumakbo palabas sa kabila ng paulit-ulit na pagtawag ng kanyang ina sa kanyang pangalan. Pumunta si Jeon-sang sa doktor para tanungin ang dahilan ng kanyang pagkahimatay. Sinabi ng doktor na mayroon siyang tumor sa kanyang tak. Ang dahilan ay ang aksidente at ang pinsala sa kanyang ulo. Kaya, pinayuhan niya siya na magkaroon ng operasyon kaagad dahil kung hindi, maaari siyang mawalan ng paningin ng permanente. Pagkatapos, inimbitahan ni Jeon-sang si Eugene para magkita. Tinanong ng dalawa ang sitwasyon ng isa-gi-isa at pagkatapos ay pinayuhan niya si Eugene na pakasalan si Sang-hyuk. Siya lang ang makakapagbigay sa kanya ng kaligayahan. Si Eugene ay patuloy na umiiyak habang nakatingin kay Jeon-sang at nang ihatid siya ni Jeon-sang pauwi, nag-aalangan silang tumingin sa isa-gi-isa. Kinabukasan, bago siya pumunta sa Amerika, inibitahan ni Jeon-sang si Sang-hyuk para magkita at sabihin ang kanyang huling mga salita. At sinabihan niya si Sang-hyuk na alagaan si Eugene. Habang nasa bahay, biglang tumawag ang doktor sa ama ni Sang-hyuk, ngunit wala siya sa bahay, kaya sinagot niya ang tawag. Hindi sinasadyang narinig niya na ang dahilan ng pagpunta ni Jeon-sang sa Amerika ay para sa operasyon. Tumawag ang doktor dahil nakalimutan niyang ibigay ang ilang naugnay na dokumento. Nang malaman ang totoo, nagmaneho si Sang-hyuk para makita si Eugene at sinabi sa kanya na walang relasyon sa dugo sa pagitan niya at ni Jeon-sang para lang makita si Jeon-sang. Ngunit huli na ang lahat. Pagkaalis ni Jeon-sang, nagpa siya rin si Eugene na umalis sa lugar na ito ng ilang sandali. Nagtungo siya sa France para mag-aral sa ibang bansa. Pagkalipas ng 3 taon, bumalik si Eugene. Sa oras na ito, sina Chae-rin at ang kanyang kaibigan ay kasal na at may isang anak na babae. Sumigaw si Chae-rin mula sa itaas, nagmamadaling pumasok ang lahat. Nang marinig ang balita na hindi na nakakakita si Jeon-sang at namumuhay ng nag-iisa sa isang bahay sa tabi ng dalampasigan, agad siyang pinuntahan ni Eugene. Pumasok siya at pumunta sa balkonahe para tingnan ang karagatan. Kasabay nito, bumalik si Jeon-sang, maingat na naglalakad sa gilid ng sahig. Biglang hindi sinasadyang nauntog ni Eugene ang isang mesa na lumikha ng ingay. Agad na tinanong ni Jeon-sang kung sino ang nakatayo doon. Tiningnan siya ni Eugene na halos umiiyak. Tila naramdaman ni Jeon-sang na si Eugene iyon. Agad siyang niyakap ng mahigpit ni Eugene.